Mateo, ang henyo. Credit to the author. M2371-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hey! Hindi mo alam kung gaano ka-arrogant at ka-dominant ang mga banal na lahi noon. Pinalaki nila ang napakaraming lugar sa mga kulungan na parang baboy at tupa. Pagkatapos silang patabain, kakatayin sila ng sunod-sunod. Mga panlunas sa lahat ng bagay, mga likas na kayamanan, anumang bagay na kanilang pinag-iisipan, karamihan ay kanila. Hindi mo alam kung anong klaseng buhay iyon ang ganap na kadiliman. Sinakop ng banal na lahi ang buong lupain na mayaman sa espiritual na enerhiya sa paligid ng bundok ng Heavenspan, at itinaboy ang lahat ng iba pang lahi sa mga liblib na lugar, at nagpadala ng mga tao upang pangasiwaan ang mundo, na tinatawag na mga banal na sugo. Ang mga banal na sugo ay may kapangyarihang kontrolin ang buhay at kamatayan ng lahat ng lahi. Kahit ang mga makapangyarihang Dave Realm, maaari rin nilang sentensyahan ng kamatayan kung kailan nila gusto. Bukod pa rito, hanggat may lumilitaw na henyo na sumusuway sa langit sa iba't ibang lahi, gagawa sila ng lahat ng uri ng plano para tuluyang patayin ang mga henyong ito. Sabi mo, paano tayo makakasama ng banal na lahi? Habang nagsasalita hanggang sa mainas siya tungkol dito, halos gusto ng hampasin ni Wilmar ang mesa at bumangon. Kung hindi dahil doon ay mayroon lamang siyang kaunting natitirang kamalayan, ang kanyang kasalukuyang mga emosyon ay malamang na makapagdudulot ng malalaking alon. Umalangaw-ngaw din ang mga alon ng Titanic sa puso ni Mateo. Hindi niya inaasahan na ang iba't ibang lahi ay mayroon palang ganito kadilim na nakaraan. Kung ikukumpara sa nakaraang panahon, ang mga makapangyarihang nilalang ng iba't ibang lahi sa panahong ito ay talagang nabubuhay sa paraiso. Itinuring ng banal na lahi ang lahat ng lahi bilang mga langgam, at malupit nilang inapi ang mundo. Sa ganitong uri ng kahihiyan, sino mang may lakas ng loob ay hindi uupo lang ng walang pakialam at susuko na rin sa kamatayan. Ngayong nakabawi na ang banal na lahi, kung hahayaan talaga silang mabawi ang kontrol sa Heavenspan World, kasama ang sama ng loob ng banal na lahi, malamang na mas mapapahamak pa ang iba't ibang lahi. At ang banal na lahi na nagpapataas ng kanilang pagbabantay, ang posibilidad na gustuhin ng sangkatauhan na mapalaya sa hinaharap, ay halos wala ng saysay. Kung gayon, paano ninyo nagawa iyon, Senyor? Tumingin si Mateo kay Wilmar at nagtanong. Sa ilalim ng mahigpit na pagsubaybay ng banal na lahi, ang sangkatauhan ay talagang nagkaroon ng mga pangunahing kapangyarihan na katulad ni Wilmar. Hindi ito kapanipaniwala. Labis na nagtataka si Mateo kung paano nila nagawa iyon. Naging seryoso ang ekspresyon ni Wilmar at nagpakita siya ng paghanga habang sinasabi, kailangan itong simulan mula sa mga deep secrets, ang ama ng batang iyon. Bago pa man lumitaw ang 18 naming mga lolo't lola, siya ang pinuno ng sangkatauhan. Siya ang nag-isa sa mga pangunahing kapangyarihan ng iba't ibang lahi. Pagkatapos ay gumamit siya ng isang hindi maisip na paraan, isinakripisyo ang kanyang sarili bilang kapalit, upang protektahan ang mga lihim ng langit at ipadala kami, ang pangkat na ito, sa isang lihim na mundo. Sa huli, ipinakita ng 18 sa amin ang aming mga talento, at naging mga lola't lola. Siyempre, marami pa ring walang kapantay na mga powerhouse na ang mga kalakasan ay hindi rin mas mababa sa amin. Ngunit para magkaroon ng sangkatauhan ngayon, ang ama ng mga deep secrets, si GNME, ang gumawa ng pinakamalaking kontribusyon. Natulala si Mateo sa pagkamangha sa narinig. Hindi niya inakalang may ganito pa palang kasaysayan ang pamilya Gian. Noon, ang kapangyarihang biglang sumabog sa iba't ibang lahi ay malamang na direktang tumama sa banal na lahi. Talagang hindi nila kailanman pinangarap na biglang lilito ang napakaraming eksperto. At sa oras na iyon, ang kanilang kapangyarihan ng mga patakaran ay binawi na ng Heavenly Dao, kaya lang nila simulan ang isang mabangis na digmaan laban sa iba't ibang lahi. Sa huli, umalis sila patungong Abyss World ng talunan. Hindi nakakapagtaka na ang pamilyang Gian ay naging numero 1 pamilya sa Heavenspan World. Hindi lang ang lakas ng Heavenly Emperor Profound Secrets ang dala nito, kundi dahil din sa kanyang ama. Tutal, gaano man kalakas ang Heavenly Emperor Profound Secrets, imposible ring makipaglaban sa 9 na dakilang Dao Ancestors.
Bukod pa rito, minana rin ng Heavenly Emperor Profound Secrets ang testamento ng kanyang ama at ginamit ang kanyang isip at katawan para sa kinabukasan ng sangkauhan. Habang iniisip ang hanggang dito, nakaramdam si Mateo ng matinding paghanga. Hindi niya maiwasang maalala sa loob ng Ancient God Battlefield, ang Empyrean Vast Universe na nagbigay sa kanya ng Bone Sword, pati na rin ang pangunahing katawan ng Kilin Emperor Bone. Malamang lahat sila ay namatay sa malaking labanang iyon, tama ba? Ganito pala. Ibinaluktot ni Senior ang katawan mo at inubos ang lahat ng lakas mo para sa sangkatauhan, ginagawa ang lahat ng iyong makakaya hanggang kamatayan. Iuukit ito ni Junior Mateo sa puso ko. Ang ibig sabihin ni Senior, naiintindihan ni Junior. Makakaasa ka, Senior, tiyak na susundan ni Junior si Senior, at pipigilan ang banal na lahi. Sabi ni Mateo. Natural niyang alam ang ibig sabihin ni Wilmar. Ito ay ang ipatawang mabigat na responsibilidad na ito sa kanyang mga balikat. Ang hindi pag-uusap tungkol dito dati ay dahil pakiramdam ni Wilmar ay hindi ito kayang pasanin ni Mateo. Kung seryoso na ang dating, natural lang na kinikilala nito ang kakayahan ni Mateo. Tumanggaw si Wilmar at sinabing, mabuti at naiintindihan mo. Dahil natutunan mo ang batas ng espasyo-oras ng ninunong ito, kailangan mong manahin ang testamento ng ninunong ito. Maaaring mamatay ang ating sangkatauhan, ngunit hindi na tayo dapat maging baboy at tupa muli. Tumanggaw si Mateo at sinabing, mayroon pa bang mga itlog na hindi nababasag kapag ang pugad ay tuluyang nasira? Naiintindihan ito ni Junior. Bukod pa rito, ang buhol ni Junior at ng banal na lahi ay malamang na hindi na mareresolba. Senior, limitado ang oras. Hindi na magsasalita si Junior. Sa natitirang mahigit 100 taon, gagawin ni Junior ang aking makakaya upang maunawaan ang batas ng space-time at hindi bibiguin si Senior. Tumanggaw si Wilmar, lubos na nasiyahan sa ipinakita ni Mateo. Pagpasok pa lang ni Mateo, hindi niya ito nakitang kaaya-aya sa paningin kahit ano pa ang hitsura nito. Pero ngayon, nakita niyang kaaya-aya na ito sa paningin niya kahit ano pa ang hitsura nito. Sa talento at ugali, si Mateo ang pinakamahusay na pagpipilian para magmana ng kanyang kapangyarihan. Mahigit 100 taon na lang ang natitira, malayo pa rin si Mateo sa oras na ito. Kaya naman, tumalon siyang muli sa space-time vortex. Hinihiwa-hiwalay pa rin ito sa libu-libong piraso, ngunit mas lalong lumakas ang kanyang loob. Ang determinasyon ng mga sinaunang makapangyarihang ito ay nakakaantig pa rin hanggang ngayon. Paano niya, si Mateo, magagawang magpatalo sa iba? Bukod pa rito, kung wala ang sakripisyo ng mga sinaunang powerhouse na ito, natural lamang na wala ang Heavenly Empyrean Immortal Grove na dumating kalaunan, lalo na ang kasalukuyang Mateo. Dahil sa karmang ito, responsibilidad din ni Mateo na bayaran ito. Tahimik na lumipas ang oras. Sa isang iglap, isa na namang 100 taon. Malapit na ang petsa ng 1,000 taon. Sa panahong ito, ang pag-unawa ni Mateo sa batas ng espasyo-oras ay naging mas maayos ng mas maayos. Ang kanyang batas pangkalawakan ay umabot na sa kritikal na punto ng pag-unawa sa kapangyarihan ng pinagmulan. Ang batas ng panahon ay umabot din sa antas na 1:100. Isang hakbang na lang din ang layo niya sa kinakailangang 1 oras. Nang makita ang mabilis na pag-usad ni Mateo, palihim na tumanggaw si Wilmar sa gilid. Nakakatakot talaga ang talento ng batang ito. Sayang at hindi siya ipinanganak sa ating panahon. Kung hindi, baka hindi na kinailangang harapin ng ating sangkatauhan ang ganitong kalunos-lunos na pagkalugi. Bahagyang panghihinayang nasabi ni Wilmar. Nakatayo si Mateo sa space-time vortex. Unti-unting sumili ang liwanag sa kanyang mga mata. Lumalabas na ito pala ang malalim na misteryo ng batas pangkalawakan. Oo, ito ang batas pangkalawakan ni Senior Wilmar, habang kailangan kong maunawaan ang batas pangkalawakan na pag-aari ko. Ang batas pangkalawakan ko ay hindi lamang batas pangkalawakan ng mundo ng langit, kailangan kong lumikha ng batas pangkalawakan na pag-aari ko. Mayroon ding batas sa oras. Ang 2 dakilang batas na ito ang magiging 2 dakilang kataas-taasang batas ng mundo ng Mateo ko sa hinaharap. Kahit na bumukas na ang maliit na mundo ni Mateo, isa pa rin itong rehiyon ng kaguluhan. Doon, walang makalangit na daw, walang kapangyarihan ng mga batas. Ang lahat ay nasa estado ng sinaunang sansinukob.
Sa susunod, gusto ni Mateo na lumikha ng mga batas ng heavenly daw na pag-aari niya, para ang lahat ay gumana ng mag-isa. Bigla, isang diagram ng Tai Chi ang biglang umikot sa likuran ni Mateo. Isang makapangyarihang kapangyarihan ng dakilang daw ang nagsimulang umikot sa space-time vortex. Ang biglaang paglitaw ng Tai Chi diagram ay tuluyang nagpagulo sa buong space-time vortex ng sabay-sabay. Ang buong space-time vortex ay biglang naging walang kapantay na pagkabigla. Iyan ang kapangyarihan ni Mateo sa batas ng space-time. Ang kanyang kapangyarihan ng batas ng space-time at ang kapangyarihan ng batas sa space-time vortex ay tila lumikha ng isang uri ng resonansya na pumukaw sa buong space-time vortex ng sabay-sabay. Ugong. Labis na nagbago ang ekspresyon ni Wilmar at takot na sabi niya, anong gagawin ng batang ito? Hindi maganda, na-trigger niya ang space-time reversal chaos. Metatingge siya sa space-time turbulence. 2372. Ugong. Biglang nagpakawala ng marahas na dagindong ang templo ng kataas-taasang mana, na umalangaw-ngaw sa mga ulap. Halos nanginginig ang buong primeval war realm. Ang dalawa pang templo ng banal na pamana ay halos nadurog sa ilalim ng malakas na alon na ito. Agad na nagulat ang Heavenly Emperor Profound Secrets at ang Ancestor Lightning na may ganitong antas ng pag-iral. Mga malalalim na lihim, anong nangyayari? Sabi ni Ancestor Lightning sa seryosong boses. Ang ekspresyon ni Profound Secrets ay napakapangit habang sinasabi niya sa malalim na boses, hindi ko rin alam. Ang pag-alo na ito ay tila nangyari sa templo ng kataas-taasang mana. Maaari kayang may nangyari kay Mateo. Nang marinig ito ni Ancestor Lightning at ng iba pa, agad silang kumalma. Hanggat hindi ang kanilang mga inapo at disipulo ang mahaharap sa isang sakuna, ayos lang iyon. Kung tungkol naman kay Mateo, ano ang kinalaman ng buhay at kamatayan niya sa kanila? Sa katunayan, medyo nagyayabang pa nga si Ancestor Lightning sa kanyang kasawian. Itinuring ng batang ito na hindi niya pinapansin ang lahat at nang ahas pang ang makipagnegosasyon sa ninunong ito. Karapat-dapat siyang mamatay. Dati, ngayon ang araw kung kailan lumabas ang mga hindi mahuhulang bata mula sa pag-iisa. Ngunit walang makaisip na biglang naganap ang napakalaking pagbabago sa oras na ito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Heavenly Emperor Profound Secrets, ang kanyang figure ay gumalaw at naglaho agad. Sunod-sunod na sumunod ang iba. Pagdating nila sa mga templo ng mana, ang iba pang mga hindi mahuhulang bata ay lumabas na mula sa mga templo. Habang ang banal na templo ng kataas-taasang mana ay matagal nang nagwawasak. Isang nakakagulat na kapangyarihan ng batas ng espasyo-oras ang sumulpat sa kalangitan, na bumuo ng isang malaking whirlpool sa hangin. Ang kutis ng Heavenly Emperor Profound Secrets ay namutla nang magulat siya, ito ang space-time reversal chaos. Hindi maganda. Nasa panganib si Mateo. Ang mga batang hindi mahulaan ay nataranta, hindi alam ang nangyari. Napakalakas na law alon-alon. Hindi ko inaasahan na sa loob ng Supreme Inheritance Divine Temple ay may space-time law pala. Dapat ay nasa Inheritance Divine Temple si Mateo, di ba? Napakalakas ng alon, patay na ba siya? Hey, mas mabuti kung mamatay na lang siya. Ito na siguro ang parusa sa kanya ng Heavenly Dao, ang batang ito na hindi mahulaan. Malamig na ngumisi si Tanji habang pinapanood ang eksenang ito. Hindi ba? Pinatay ako ng punk na ito, dahil hindi niya ako pinayagang makapasok sa top 11, para bang tama lang na mamatay siya. Agad na sumang-ayon ang isang tao. Lubos siyang winasak ni Mateo sa pagkakataong ito at hindi man lang niya nakuha ang 10 dakilang mana, at tanging ang pinakakaraniwang mana lamang ang nakuha niya. Ordinaryo lang ang kanyang mana. Para sa kanyang lakas, hindi nito kayang pahusayin ng husto, na para bang wala itong silbi. Kaya naman, labis niyang kinamumuhian si Mateo at hiniling na sana ay mamatay na lang ito agad. Hindi niya inaasahan na natupad pala ang pangarap niya. Tuwang-tuwa na ang grupo ng mga lalaking ito. Tumahimik ka. Kung sino man ang magsabi ng isa pang salita, pagsisisihan mo ang pagsilang mo sa mundong ito ng emperador na ito. Sumabog ang malakas na ungol ng Heavenly Emperor Profound Secrets. Malungkot ang kanyang ekspresyon hanggang sa tumulo ito ng tubig. Matalinong tinikom ng mga batang hindi mahulaan ang kanilang mga bibig.
Wala silang kahit kaunting pag-aalinlangan na kung magsasalita pa sila, hindi na sila muling makakapagsalita dahil sa mga lihim ng Heavenly Emperor Profound Secrets. Habang sa oras na ito, isang multo ang dahan-daang lumabas mula sa bagyong space-time. Si Wilmar nga iyon. Nang makita ni na Heavenly Emperor Profound Secrets at Ancestor Lightning si Wilmar, pareho silang yumuko bilang pagpupugay. Senior. Mateo siya. Ang grupo ng mga batang hindi mahulaan ay napuno ng takot. Sino ito? Para maging karapat-dapat sa pagyuko ng 2 taong ito. Kailangang malaman ng isa na isa sa kanila ay isang ninunong daw. Mahinahong tinanggap ito ni Wilmar at bumaantong hininga, ang batang iyon ay nadala sa kaguluhan ng espasyo at panahon. Nagbago ng husto ang ekspresyon ng Heavenly Emperor Profound Secrets at sinabi niya, "Senior, ano ba ang nangyayari rito?" Simula nang makita si Mateo, itinuring na siya ng Heavenly Emperor Profound Secrets bilang pag-asa ng sangkatauhan. Ngunit ngayon, ang pag-asa ng sangkatauhang ito ay itinapon sa kaguluhan ng espasyo-panahon at hindi na muling makakalabas. Kailangang malaman ng isa, noon, na si Wilmar ang nagpatapon kay Tianqing sa kaguluhan ng espasyo at panahon. Kahit ang ganoong uri ng nakakatakot na pag-iral ay hindi nakatakas mula sa kaguluhan ng espasyo-oras, lalo na si Mateo. Napangiti ng mapait si Wilmar at sinabing, "Hindi ko rin alam." Parang may naintindihan siya sa huling sandali. Pero sa oras na iyon, biglang nagwala ang space-time vortex, tinangay siya sa kaguluhan ng space-time. Kalaunan, nakita ninyong lahat iyon. Naramdaman lamang ni Heavenly Emperor Profound Secrets na ito ay kalokohan. Ang space-time reversal chaos ang sukdulang malalim na layunin ni Wilmar. Ngunit kahit siya mismo ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Pero, dahil sa pagpapatapon kay Mateo, hindi ba't pinutol nito ang huling pag-asa ng sangkatauhan? Kung gayon, ano na ang dapat nating gawin ngayon? Kahit ang isang taong may katinoan tulad ni Profound Secrets ay medyo hindi rin alam kung ano ang gagawin ngayon. Ngumiti ng mapait si Wilmar at sinabing, "Kalimutan mo na ang tungkol dyan. Kahit noong nasa kasagsagan pa ako ng ninunong ito, hindi ko pa rin kayang ibalik ang mga tao mula sa kaguluhan sa espasyo at panahon. Ngayon, maghintay na lang tayo, tingnan natin kung may himala na lilito." Oh, sige, protektahan mong mabuti ang pisikal niyang katawan. Sana hindi nakatadhana ang batang ito na mamatay. Nang si Mateo ay dinadala sa kaguluhan ng spacetime, ang kanyang kamalayan pati na rin ang pisikal na katawan ang pinag-iipon ng Primeval War Realm. Kung hindi siya makakabalik, ang matabang katawan ni Mateo ay magiging isang buhay na bangkay. Ito ay isang luntiang bundok na may luntiang enerhiya, na pinagkalooban ng mga likas na espiritu. Naglakad-lakad si Mateo, hindi alam kung nasaan siya. Kanina lang, tinangay siya ng magulong agos, at naramdaman na lang niya ang pagbabago ng tanawin sa harap niya ng walang tigil. Pagkatapos ay nakarating siya sa hindi kilalang lugar na ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Mateo at sinabi sa sarili, "Space-time reversal chaos, ako ba ay?" Ipinatapon sa ilog ng Ganges ng panahon. Pero, nasaan ang lugar na ito? Mukhang maganda naman. Pero, paano ako babalik? Sa ngayon, ang mga Senior Profound Secrets at Senior Wilmar, dapat ay nagpapanik na sila, di ba? Isang sunod-sunod na tanong ang nanatili sa puso ni Mateo. Nang madala siya sa Space-Time Reversal Chaos, mahina niyang narinig si Wilmar na sumigaw, "Space-Time Reversal Chaos." Hindi ba't ang Space-Time Reversal Chaos mismo ang sukdulang malalim na intensyon ni Wilmar? Ang pag-unawa niya sa batas ng spacetime ay talagang nagdulot ng resonansya sa spacetime vortex, at maraming beses na nagpataas ng kapangyarihan ng spacetime vortex. Kung gayon, nangangahulugan ito na ipinadala niya ang kanyang sarili sa pagkatapon. Napangiti ng mapait si Mateo at sinabing, "Natatakot ako na hindi pa nangyayari ang ma-expire tulad ko, di ba?" Gusto lang niyang maunawaan ang batas ng espasyo-oras na pag-aari niya. Ngunit hindi niya inaasahan na magdudulot ito ng ganitong unang nakapangangilabot na kapangyarihan, kaya't itinaboy niya ang sarili. Ang ganitong bagay ay tila isang pagkakamali kahit saan pa ito tingnan. Kalimutan mo na yan. Dahil nandito ako, sulitin mo na ang lahat. Tingnan mo muna kung anong lugar ito, walang magawang sabi ni Mateo. Naglakad-lakad si Mateo at natuklasan na maraming mga paghihigpit sa bundok.
Ngunit para sa kanya, ang formation daw rank 2 source powerhouse na ito, natural lang na wala lang ito. Mukhang tarangkahan ng bundok ang lugar na ito, pero tila walang gaanong bakas ng paa ng tao. Natuklasan ni Mateo na ang espiritual na enerhiya rito ay tila mas sagana kaysa sa sarili niyang mundo. Kaya naman, sinundan niya ang landas ng espiritual na enerhiya at nagtungo sa pinakamakapal na lugar. Doon, kadalasan ay naroon ang sentro ng mga tarangkahan ng daanan sa bundok. Sa mga yabag ni Mateo, natural na napakabilis ng kanyang pagtakbo. Di nagtagal, nakarating siya sa pinakamataas na tuktok. Bahagya na nakaramdam si Mateo ng maraming malalakas na aura. Nang makatapak siya sa mga pintuan ng daanan sa bundok, natigilan siya sa tanawing nasa harap niya. Sa harap ng malalawak na tarangkahan ng daanan sa bundok, 10,000 tao ang nakahandusay sa lupa, nanginginig na palayo. Sa harap ng 10,000 tao, maraming figure ang labis na nangingibabaw. Sa tabi nila, nakahandusay ang mga bangkay na natatakpan ng lupa. Putok. Isang malaking alon ng enerhiya ang dumaan, isang binata ang direktang nawasak, wala nang buo na bangkay. Nang makita ni Mateo ang eksenang ito, hindi napigilan ang kanyang mga mata na manliit. Banal na lahi. 2,373. Lord Divine Envoy, hindi talaga kinalaban ng aming Ziwei sect ang banal na lahi. Lord Divine Envoy, pakitaas po ang inyong kamay sa awa, at paalisin na kami. Sa harap ng isang miyembro ng Divine Race na nasa katanghaliang gulang, nanginginig na sabi ng sect master ng Ziwei sect. Mahahalata ng isa na takot siya. Ang ganitong uri ng takot ay nagmula sa kaluluwa. Ah, ganun ba? Mukhang hindi pa sapat ang mga taong pinatay ng sogong ito. Bahagyang ngumiti ang banal na sugo na nasa katanghaliang gulang at muling itinuro ang isang daliri. Isa na namang disipulo ng Ziwei sect ang napatay. Puno ng kawalang bahala ang kanyang mga mata. Para bang hindi tao ang pinatay niya, kundi hayop. Nanginig at napaiyak ang sect master ng Ziwei sect habang sinasabi niya, ano ba ang gusto ng Lord Divine Envoy bago mo palayain ang Ziwei sect? Ngunit ang mga mata ng banal na sugo na nasa katanghaliang gulang ay dumapo sa isang dalaga sa karamihan. Ang kanyang mga mata ay may di maipaliwanag na kasakiman. May isang babae si Ziwei na kakalaki lang at kilala siya bilang numero 1 kagandahan ng Sky South. Chantel, naiintindihan mo. Nakangiting sabi ng nasa katanghaliang gulang na banal na sugo. Biglang inangat ni Chantel, ang Ziwei sect master, ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit, habang sinasabi niya sa gulat at galit, pinagbintangan ba ni Lord Divine Envoy ang aking Ziwei sect para kay Ariana? Bahagyang ngumiti ang banal na sugo at walang pakialam habang sinasabi, ano naman? Hindi man lang ito itinago ng banal na sugo na nasa katanghaliang gulang, direktang inamin ito. Dumating siya para kay Ariana. Gumawa-gawa siya ng mga paratang at sinasadyang iframe ang mga ito. Ano ang magagawa mo sa akin? Ang banal na sugo na nasa katanghaliang gulang ay arrogant at dominante ng sukdulan. Si Ariana, Ziwei sect master, ang pinakamamahal na anak ni Chantel. Hindi dapat tingnan ng mga tao kung paano nanginginig sa takot si Chantel sa harap ng banal na sugo na nasa katanghaliang gulang. Mahal na mahal niya ang anak na ito. Sa gitna ng karamihan, namutla ang kutis ni Ariana, nanginginig ang buong katawan niya. Mayroon siyang hitsura na nakapagpabagsak sa napakaraming buhay, ngunit mahirap pigilan ang pagnanasa ng banal na lahi. Sa paningin ng banal na lahi, ang mga batang babae ay mga laruan lamang. Mga batang babaeng pinagmamasdan ng banal na lahi, bawat isa ay nagtapos sa labis na kaawa-awang mga kinalabasan. Napangiti siya ng mapait sa kanyang puso, dumating pa rin ba ang araw na ito? Biglang kumurap ang ekspresyon ni Chantel, at bigla siyang yumoko. Dong! 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 Bawat tunog, malinaw itong naririnig ng buong Ziwei sect. Banal na sugo, pakiusap, pakawalan mo ang aking anak. Handa si Chantel na mamatay para sa kanya. Same time na sabi ni Chantel. Pero, walang kahit kaunting habag sa mga mata ng banal na sugo na nasa katanghaliang gulang. Malamig niyang sinabi, maaari kang mamatay. Pero Ariana, dinadala pa rin ng sogong ito ang mga ito.
Biglang tumayo si Chantel, nakatitig ng diretso sa banal na sugo, puno ng galit. Naglakas loob siyang magalit, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Sa likuran niya ay 10,000 disipulo ng Ziwei sect. Nang magalit siya, ang 10,000 disipulong ito ay kinailangang ilibing sa kamatayan. Pero iyon ang pinakamamahal niyang anak na babae. Kaya paano niya ito mapapanood na tumalon sa apoy gamit ang sarili niyang mga mata? Nang makita ang tingin sa mga mata ni Chantel, bahagyang kumunat ang noo ng nasa katanghaliang gulang na banal na sugo, tila labis na nalungkot. Nangangahas ka bang gamitin ang ganitong klaseng mga matang tingnan ang sugo na ito? Nagulat si Chantel at nagngalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Banal na sugo, patawarin mo ako." Malamig na sinabi ng banal na sugo, maaaring iwasan ang parusang kamatayan, ngunit hindi matatakasan ang parusa. Ikaw, pilayin ang iyong cultivation at ibaba ito sa isang karaniwang tao. Ang posisyon ng sect master ay papalit kay Lin Tianhan. Pagkatapos magsalita, humarap siyang muli at sinabi sa dalawa niyang tauhan, "Humayo kayo, ilabas ninyo si Ariana Mo. Kung may maglalakas loob na huminto, patayin ninyo ng walang awa." Oo. Natanggap ng dalawang nasasakupan ang utos at umalis, at malapit nang ilabas si Ariana. Ang kutis ni Ariana ay namutla ng ilang bahagya. Gusto niyang lumaban, ngunit hindi siya naglakas loob. Nagiba ng husto ang ekspresyon ni Chantel at lapit ng pigilan ang dalawang nasasakupan. Ngunit sinabi ng banal na sugo sa isang seryosong boses, "Inutusan ka ng sagong ito na sirain ang iyong sariling cultivation, hindi mo ba narinig?" Habang nag-uusap, dumating na ang dalawang nasasakupan sa harap ni Ariana, at gusto na nilang iabot ang kanilang mga kamay at ilayo siya. Puff! Puff! Walang ideya kung saan nagmula ang dalawang guhit ng liwanag ng espada, ang dalawang nasasakupan ay marahang sumubsob sa harap ni Ariana. Ah! Natakot si Ariana at napasigaw. Nanliit ang mga mata ng banal na sugo na nasa katanghaliang gulang at galit na sumigaw, "Sino? Sino ang may gawa nito? Lumapit ka sa sagong ito." Nagpalitan ng tingin ang mga disipulo ng Ziwei sect, "Nakatingin ka sa akin, nakatingin din ako sa iyo, walang katiyakan sa mga bagay-bagay." Bahagyang kumunat ang noo ng banal na sugo na nasa katanghaliang gulang at sinabi niya ng may malamig na ngiti, "Walang lalapit, di ba? Para manggahas na patayin ang mga banal na sugo, ang buong Ziwei sect mo ay kailangang ilibing sa kamatayan." Nagiba ang ekspresyon ng mukha ng lahat, bakas ang pagkagulat at galit sa kanilang mga mukha. Sino ang pumatay sa kanila, bakit hindi pa kayo lumapit? Gusto nyo ba kaming lahat mamatay? Nako, sino ba naman ang gustong ituring ang ating Ziwei sect na mapahamak magpakailanman? Sus Mariosep, dali, lumapit ka. Ang mga disipulo ng Ziwei sect ay pawang may maputlang ekspresyon, at sumisigaw sa takot. Sa pangungusap pa lang na ito, napakalaki na ng kabagsikan. Hindi sila nagbibiro kapag sinabi ito ng isang banal na sugo. Sabi niya Poksay ng sekta, ang totoo niyan ay pagpuksa sa sekta. Para sa banal na lahi, napakadali lang lipulin ang isang sekta. Nakatayo ako sa harap mo. Hindi mo ba napansin? Noon din, biglang may narinig akong mahinahong boses. Hindi ito malakas, ngunit ikinabalot nito ng kilabot ang puso ng lahat. Sa harap ng banal na sugo, isang binata ang nakatayo na ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran. Ang mas nakakatakot pa ay hindi nila talaga alam kung kailan siya nakatayo roon. Malinaw na nakatayo siya roon ngunit nagbigay sa mga tao ng isang lubhang kakaibang pakiramdam. Ang taong ito ay natural na walang iba kundi si Mateo. Sa paglalakbay sa espasyo-oras, ang kanyang batas pangkalawakan ay nakarating na sa antas ng pinagmulan. Bukod pa rito, ito ang batas pangkalawakan na kanyang naunawaan, nakasabay ng batas pangkalawakan ng Heavenspan World. Kahit para sa mga powerhouse ng banal na lahi, mahirap din itong makilala. Pero kanina lang, ang gulat sa puso ni Mateo ay mahirap ding ipahayag sa mga salita. Sinundan niya talaga ang malakas na agos ng space-time, at nakarating siya sa nakaraang panahon. Malupit na inapi ng banal na lahi ang napakaraming lahi. Sa simula, umiiral lamang ito sa kanyang imahinasyon. Ngunit, nang makita ang eksenang ito sa harap ng kanyang mga mata, sa wakas ay nalaman niya kung paano nagmula ang puot ni Wilmar.
Nanliit ang mga mata ng banal na sugo at sinabi niya sa isang seryosong boses, "Sino ka?" Para manggahas na pumatay ng mga banal na sugo, pagod ka na bang mabuhay? May masamang tingin si Mateo habang malamig na sinasabi, "Pinatay tapos pinatay, ano na naman?" Kumunat ang noo ng banal na sugo na nasa katanghaliang gulang at sinabi niya sa malamig na boses, "Napakagaling." Ang manggahas na pumatay ng mga banal na sugo, pagkatapos mong mamatay, ang Ziwei sect ay ililibing din sa kamatayan. May mapanghamak na tingin si Mateo habang sinasabi, "Napakayabang talaga ng banal mong lahi. Talaga bang itinuturing mo ang sarili mong mensahero ng langit? Hindi ka man lang umutot sa harap ko." Nanlaki ang mga mata at natigilan ang lahat, habang nakatingin kay Mateo ng may gulat na mga mukha. Saan ba galing ang lalaking ito, para magsalita ng ganito kawalang hiya? Banal na sugo, natural lang na sugo iyon ng langit. Tumawa ng malakas ang sugo na nasa katanghaliang gulang nang marinig iyon at sinabing, "Saan nanggaling ang baliw na ito, para maglakas loob na questionin ang autoridad ng aking banal na lahi? Ngayon, ang sagong ito ang maglalapat ng hustisya para sa langit, at ipapaalam sa iyo kung ano ang tinatawag na langit." Pagkatapos magsalita, ganap na inilabas ng nasa katanghaliang gulang na banal na sugo ang kanyang aura. Siya ay nasa tugatog ng 8 Mark 7 Lidao realm sa katanghaliang gulang. Ang ganitong antas ng lakas ay talagang nakakapangilabot para sa sangkatauhan. Sa kanyang paningin, si Mateo ay isa lamang Fifth Firmament Heavenly Emperor Realm. Ang bahaging ito ng Cultivation Realm ay hindi sapat para punan ang mga siwang sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Natural lamang na hindi niya seseryosohin si Mateo. Pumitik ang mga daliri ni Mateo at malamig na sinabi, "Espada, halika." Kalanta, kalanta, kalanta. Ang mga espada ng Ziwei sect ay biglang lumipad palabas, patungo sa banal na sugo. Puchi! Hindi pa nagagawa ang galaw ng banal na sugo na nasa katanghaliang gulang at siya ay natusok na sa isang salon. 2,374. Pipatay na. Siya. Pinatay niya ang isang banal na sugo. Ang lakas ng loob mong patayin ang isang banal na sugo. Paano mo nagagawang patayin ang isang banal na sugo? Tapos na. Sinira mo na kaming lahat. Tapos na ang aming Ziwei sect sa pagkakataong ito. Nang mapatay ni Mateo ang nasa katanghaliang gulang na banal na sugo, ang unang reaksyon ng lahat ay hindi kung gaano siya kalakas, na malapit nang lumipat ng mga kaharian at pumatay ng isang miyembro ng banal na lahi, kundi dahil isinasangkot sila ni Mateo. Nang marinig ito, hindi niya napigil ang umiling at bumaantong hininga. Matagal nang tumatago sa kaibuturan ng mga buto ang kapangyarihan ng banal na lahi. Hindi nang ahas na lumaban ang mga taong ito. Nag-aalab din ang kaba ni Mateo dahil sa panunood sa isang tabi, kaya naman kikilos siya. Akala niya ay lalaban ang Ziwei sect. Ngunit sa huli, hindi rin naglakas loob na kumilos si Chantel. Gayunpaman, naiintindihan niya. Sa ilalim ng matinding panggigipit, ang tanging nagawa na lamang ng sangkatauhan ay lunokon ang kanilang kapalaluan at magtiis ng tahimik. Kamatayan ang kapalit ng paglaban. Paano mapipigilan ng isang maliit at maliit na Ziwei sect ang hukbo ng banal na lahi? Kahit ang mga langgam ay nagbubunga ng isang kasuklam-suklam na buhay, lalo na ang mga tao. Kung gayon, bakit hindi nyo na lang ako dukutin at ipadala sa banal na lahi doon? Nakangiting sabi ni Mateo. Nagbago ang ekspresyon ni Chantel, at sinabi niya ng may pang na ekspresyon, "Ito. Paano nangyari ito? Batang kapatid, huwag kang magbiro. Ang totoo. Ang pagpatay sa isang banal na sugo, ito ay isang malaking krimen." Alam niyang pinagtatawanan lang siya ni Mateo. Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, "Seryoso ako, hindi ba talaga kayo nagpapadala?" Natigilan si Chantel, ngunit umiling pa rin at sinabing, "Ginawa ito ni Little Brother para iligtas tayo." Kahit na ako, si Chantel, ay hindi ko rin magagawa ang ganitong bagay. Little Brother, umalis ka agad. Pagkatapos dumating ang banal na opisyal ng Sentry Celestial Palace, hindi ka makakaalis. Ang mga banal na opisyal ay mga late stage na powerhouse ng 8 Mark 7 Lidao Realm, hindi ka makakalaban. Sa Ziwei sect, ang pinakamalakas ay si Chantel, ang sect master na ito.
Ang kanyang cultivation realm ay isa lamang sixth firmament heavenly emperor. Mayroon pa ring maliit na linya ang layo mula sa isang late-stage heavenly emperor realm. Ang pagdating ng isang 8 Marks Heavenly Dao Realm Powerhouse ay halos kayang tanggayan ang lahat. Kumunat ang noo ni Mateo at sinabi sa malamig na boses, sa tingin mo ba ay nagbibiro ako sa iyo? Kung hindi mo ako kikidnapan, sisirain ko ang Ziwei sect mo ngayon. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Chantel, agad na nakaramdam ng matinding pressure. Sa kasalukuyang lakas ni Mateo, napakadali lang talagang sirain ang isang hindi kapansin-pansing Ziwei sect. Nang wala nang maisip ang gagawin ng lahat, isang binata ang mabilis na humakbang paarap. Sabi ng binata, Senior, iniisip mo ba na sirain ang Century Celestial Palace? Medyo nagulat na tiningnan ni Mateo ang binata. Naalala niya na ang binata ay isa pala sa mga henyo ng Ziwei sect na malapit ng patayin. Kanina lang, nakatali pa nga ang mga kamay niya sa likod. Pero ngayon, pinakawalan na siya. Ngumiti si Mateo at sinabing, medyo nakakatuwa, ano ang pangalan mo? Hindi niya inaasahan na sa gitna ng mga taong ito na mapagpakumbaba, mayroon pa ring isa na nakakaunawa sa kanyang iniisip. Hindi mahirap hulaan ang kanyang naisip. Mahirap lang talaga para sa mga taong ito na hulaan ng tama. Dahil kahit kailan ay hindi nila naisip ang magrebelde. Magalang na sinabi ng binata, si Junior ay si Chase. Sabi ni Mateo, Man, tama ang hula mo, wawasakin ko talaga ang Century Celestial Palace. Mataimtim na tumingin si Chase habang sinasabi, alam ko ang daan patungo sa Century Celestial Palace. Si Junior ang manggenguna sa daan para sa iyo. Bahagyang nagulat si Mateo at sinabing may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, hindi ka takot sa kamatayan. Tumanggaw si Chase at sinabing, syempre natatakot ako. Pero sawa na si Junior sa ganitong mga araw. Kung hindi lumalaban ang ating sangkatauhan, lagi tayong ituturing na mga baboy at tupa. Kung hindi sila masaya, kakatayin nila at kakainin. Bukod pa rito, iniligtas ni Senior ang minamahal ng Junior na ito kanina. Handa si Junior na gumanti ng kamatayan. Hindi maiwasang tumingin ni Mateo sa direksyon ni Ariana at natuklasan na mayroon din itong ekspresyon ng kagulat. Malinaw, ito ay pag-ibig lamang ni Chase na walang kapalit. Sa Ziwei sect, ang mga may gusto kay Ariana, mayroon ding 800 kung hindi man 1,000. Isa lamang sa kanila si Chase. Gayunpaman, ang pag-uusap ng dalawang taong ito ay nagpatingi sa lahat ng may pagtataka habang nakanganga ang kanilang mga bibig. Ang kinakatawa ng Century Celestial Palace ay ang banal na lahi. Ang paghawak sa Century Celestial Palace ay katumbas ng pagbunot ng ngipin mula sa bibig ng tigre ng banal na lahi. Sa oras na iyon, tiyak na mayayanig ang matataas na antas ng banal na lahi. Kahit hindi ito isaalang-alang, si Mateo ay isa lamang Fifth Firmament Heavenly Emperor. Kahit na pumatay siya ng isang banal na sugo, ano ang karapatan niyang sirain ang Century Celestial Palace? Siyempre, dahil matagal nang inaapi ang sangkatauhan, magkakaroon din ng mga taong labis na minamaliit ang sarili nilang kakayahan, na siyang mag-uudyok sa banal na lahi. Natural lang na hindi na kailangang sabihin pa ang huling resulta. Ang binata na ito ay tiyak na isa pa sa kanila. Hinahanap niya ang kamatayan dito at gusto pa talagang sumama ni Chase sa kanya. Chase, anong pinagkakaguluhan mo? Galit na sabi ni Chantel. Ang hindi niya pagtatakang magalit kay Mateo ay hindi nangangahulugang hindi rin siya nagtatangkang magalit kay Chase. Ngumiti si Chase ng malungkot at sinabing, Guro, lumingon ka at tingnan mo. Iyan ang anak mo. Gustong labagin ng banal na lahi ang anak mo at hinayaan mo silang kunin siya ng malaya. At kayo rin. Ilan sa inyo ang may gusto kay Junior Apprentice Sister Ariana? Pero may isa ba sa inyo ang humakbang pasulong? Iniligtas tayo ng senior at ang inyong minamahal na Junior Apprentice na si Sister Ariana. Pero wala ni isa sa inyo ang nagpasalamat sa kanya, at gusto pa nga siyang sisihin sa pagiging mapanghimasok, na isinasangkot ang ating Ziwei sect. Mga tao tayo. Mapagmalaki at marangal na mga tao, hindi baboy at aso. Hindi isda at karne. Tinatrato tayo ng banal na lahi bilang baboy at aso, hindi kaya kailangan din nating pretuhin ang ating mga sarili bilang baboy at aso.
Isa na akong taong namatay na ng minsanan, ano ang masama kung mamamatay muli kasama ang senior? Umalangaw-ngaw ng malakas ang mga salita ni Chase. Maraming disipulo ng Ziwei sect ang yumuko sa kahihiyan. Nang marinig ito ni Mateo, hindi niya maiwasang magpakita ng ekspresyon ng pagsang-ayon. Sa panahong ito, dahil nga sa maraming lalaking may dugong bakal tulad ni Chase, naroon ang kinabukasan ng sangkatauhan. Ang Ziwei sect ay isa lamang halimbawa ng panahong iyon. Napakaraming sekta ng Ziwei sa mundo. Kahit na isang Chase lang ang magawa ng bawat sekta, isa rin itong napakalakas na puwersa. Senior, ihahatid na kita. Humarap si Chase at sinabi kay Mateo. Tumanggaw si Mateo nang nakangiti at sinabing, "Tara na." Pinalis ng 10,000 tao ng Ziwei sect ang 2 taong ito gamit ang kanilang mga mata. Sa gitna ng karamihan, kumislap ang mga mata ni Ariana, na para bang beses niyang nakilala ang senior apprentice brother na si Chase. Habang naglalakbay, si Mateo ay abala sa pag-iisip. Ngunit ang emosyon ni Chase ay nagsimulang magbago. Sa simula, taglay niya ang katimtayman at kalungkutan ng humahagulgol na hangin at lumalamig na tubig, habang ang matatapang na mandirigma ay hindi na bumabalik. Ngunit habang papalapit sila ng papalapit sa Sentry Celestial Palace, unti-unti ring nagiging hirap ang kanyang paghinga. Malinaw na nagsisimula na siyang kabahan at matakot. Ang kapangyarihan ng banal na lahi ay malalim na nakaukit sa puso ng bawat tao, hindi kayang maghiwa-hiwalay. Nag-iinit ang dugo ni Chase sa simula, kaya naman binabaliwala niya ang lahat. Pero nang makarating talaga siya sa Sentry Celestial Palace, nagsimula na naman siyang maging malikot. Hindi napansin ni Mateo ang kanyang mga pagbabago ngunit nagmuni-muni siya. Nahulog na ako sa magulong espasyo-oras. Kung gayon, totoo ba o peke ang mundong ito? Kung peke ito, paano ako makakabalik sa sarili kong mundo? Kung totoo ito, babaguhin ba ng mga kilos ko rito ang takbo ng kasaysayan, at hahayaan ang sangkatauhan na pumunta sa ibang direksyon? Kung talagang babaguhin ko ang kasaysayan, kung gayon, mananatili pa rin ba ako o hindi? Hindi mabilang na mga pagdududa ang nanatili sa kanyang puso. Dumaan siya sa kalawakan at panahon at dumating. Isa lamang siyang maliit na paru-paro. Kung gayon, siya ba, ang maliit na paru-paro na ito, ang magpapabago sa lahat ng karanasan ng mga susunod na henerasyon? Napakalalim talaga ng tanong na ito. 2375. Senior, nandito na tayo. Nang makita ni Chase na nag-iisip si Mateo, maingat niyang ipinaalala. Bumalik sa katinoan si Mateo, tiningnan si Chase, at nakangiting sinabi, "Natatakot ka ba?" Mukhang nahihiya si Chase at nakangiting sinabi, Medyo natatakot. Mag-isa lang tayo sa paglalakbay, kaya wala itong pinagkaiba sa paghahanap ng kamatayan. Alam kong napakalakas ng senior, pero hindi lang iisa ang powerhouse ng 8 Mark Heavenly Dao Realm sa Sentry Celestial Palace. Kahit hindi ako takot sa kamatayan, ang walang kabuluhang kamatayan na iyon ay talagang hindi sulit. Tumanggaw si Mateo at sinabing, "Tama ka. Walang kahulugan ang mamatay ng ganito." Nagulat si Chase at sinabing, ang ibig sabihin ng senior ay hindi na aalis. Naguguluhan siya, baka naman umatras din si senior. Tumawa si Mateo nang may pag-aalinlangan at sinabing, "Pero sino ang nagsabi sa iyo na maghahaman tayo ng kamatayan?" Nagliwanag ang mga mata ni Chase at labis na nasabi niya, maaari kayang magtago si senior ng isang malaking hukbo. Haha, ano ba ang sinasabi ko? Matalino si senior. Kaya paano mo nagawa ang ganitong uri ng katangahan na parang nagpapakamatay? Umikot ang mga mata ni Mateo at sinabing, anong hukbo ang nandyan? Masyado kang nag-iisip. Sige na nga. Ito ay isang lugar na may napakayamang espiritual na enerhiya. Isang maringal na palasyo ang nakatago sa mga ulap, tila misteryoso at nakaranas ng maraming pagbabago sa buhay. Ang lugar na ito ay ang Sentry Celestial Palace na nagpakilabot sa lahat ng lahi nang makita ito. Tumigil ka. Sino ba ang nang-ahas na pumasok ng walang pahintulot sa Sentry Celestial Palace? Biglang lumitaw ang ilang figure na nagpahinto kay Mateo ng 2 tao. Ang iilang taong ito ay pawang mga nasa gitnang antas ng kapangyarihan ng Heavenly Emperor Realm. Maliban na lang, lahat sila ay mga tao.
Tumingin si Mateo sa kanila, kumunot ang noo niya habang sinasabi kay Chase, bakit may mga tao sa Sentry Celestial Palace? Tumingin si Chase kay Mateo na parang nakatingin sa isang kakatwa at sinabing, hindi ba alam ng senior na maraming makapangyarihang tao ang maglilingkod sa banal na lahi? Sa katunayan, sila pa nga ang nagiging mga tulisan ng banal na lahi, na kumikilos ng walang pakialam sa buhay ng tao. Lahat sila ay mga traidor ng sangkatauhan. Galit na sabi ng isa sa kanila, kawalang galang. Ang banal na lahi ay ang mensahero ng langit, na nakahihigit sa napakaraming lahi. Ang paglilingkod sa kanila ay isang bagay na dapat gawin ng bawat lahi. Batang-basa pa rin sa likod ng iyong mga tainga, batay lamang sa isang pangungusap na ito, nararapat kang mamatay. Puff! Hindi pa humihina ang boses niya, at napatay na siya ng hindi mabilang na guhit ng liwanag ng espada. Palaging may ilan na magtatagal sa isang di kanais-nais na pag-iral. Palaging may ilan na nagtataksil sa kanilang lahi. Naiintindihan ni Mateo, pero labis siyang nalungkot. May mga bagay na mas mahalaga pa kaysa sa pag-alis ng isang di mapapansing pag-iral. Kung si Mateo iyon, mas gugustuhin pa niya mamatay kaysa maging alipors ng banal na lahi. Nang makita ng iba pang mga emperador sa langit ang pag-atake ni Mateo ng napakalakas at napakatindi, bawat isa sa kanila ay nanginig sa takot. Sumigaw ng buong lakas ang isang makapangyarihang emperador ng langit, ikaw. Nangangahas ka bang pumatay ng mga tao sa Sentry Celestial Palace? Ayaw mo na bang mabuhay? Terra, mga kasama. May gustong magrebelde. Agad na kumalat ang boses niya sa buong Sentry Celestial Palace. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Chase at sumigaw siya sa takot, hindi maganda. Naalarma na ang lahat ng mga makapangyarihang nilalang ng banal na lahi. Senior, bilasan na natin. Pero hindi umalis si Mateo at nakangiting sinabi, bakit ka nagpapanik? Inaabangan ko na ang pagdating nila. Ilang segundo lang din ang lumipas, 2 tao na ang nasa Chase ay napapaligiran na ng 12-dosenang mga Divine Race Powerhouse. Natural lang, mas marami pang iba't ibang lahi ang may kapangyarihang Heavenly Emperor. Umabot sila sa halos 100. Sa kanila, marami pa nga ang nakaabot na sa huling yugto ng Heavenly Emperor. Nang makita ang ganitong nakakatakot na hanay ng mga tauhan, natakot si Chase hanggang sa namutla ang kanyang mukha. Isa lamang siyang maliit na Empyrean. Paano niya nakita ang ganito kakilakilabot na hanay ng mga kalaban? Sino man sa kanila ang lalapit na igagalaw lamang ang isang kalingkingan at siya ay mamamatay. Isang 8 Mark 7 Lidorel na nakasuot ng magagandang birdadong damit ang dahan-daang lumabas sa hanay. Nakatitig kay Mateo at malamig na sinabi, saan nanggaling ang walang hiya na batang ito, na nangahas na tumakbo sa aking Sentry Celestial Palace para manggulo, at napagod na umalis. Sumulyap si Mateo sa kanya, umiling, at sinabing, nagdudulot ng gulo. Hindi ako nandito para magdulot ng gulo. Malamig na ngumiti ang kabilang panig at sinabing, nakapatay ka na ba ng tao sa loob ng Sentry Celestial Palace, at nangangahas ka pa ring sabihing hindi ka gumagawa ng gulo. Nangahas ka ng pumatay ng tao, wala ka bang lakas ng loob na aminin ito ngayon? Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi talaga ako nandito para manggulo. Nandito lang ako. Para sirain ang Sentry Celestial Palace. Nang sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ay natigilan. Maya-maya pa ay sumabog sila kasabay ng malakas na tawanan. Sabi niya, sirain ang Sentry Celestial Palace. Hahaha, nakakatawa talaga ang biro na ito. Saan naman galing ang batang ito? Nakita ba niya na nababagot tayo at pumunta rito para magbiro? Wasakin ang Sentry Celestial Palace. Ito talaga ang unang beses na nakarinig ako ng ganito kakatawang biro sa loob ng maraming taon. Kalimutan na ang pagsira sa Sentry Celestial Palace, kahit ang pagpatay sa isang banal na sugo, ang Ziwei sect ay parang may butas na nabutas sa kalangitan. Kaya naman, maiisip mo ang kabagsikan ng mga salita ni Mateo. Tila narinig nila ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo, ang walang tigil na pagtawa. Bigla, isang makapangyarihang tao sa karamihan ang nagsabi, parang nakita ko na ang batang iyon sa tabi niya dati. Ang Ziwei sect iyon.
Nang marinig iyon ni Chase, hindi napigilan ang ekspresyon ng kanyang mukha na magbago ng husto. Akala niya isa lamang siyang walang pangalan at walang makakakilala sa kanya. Pero sino nga ba ang mag-aakala na may nakakakilala pa rin sa kanya? Malalim ang kanyang damdamin para sa Ziwei Sect at ayaw niyang madamay ang Ziwei Sect. Kung nalaman ng mga taong ito ng Century Celestial Palace na bahagi siya ng Ziwei Sect, tiyak na malilipol ang Ziwei Sect. Ang banal na lahing nakasuot ng brocade ay nagsalita ng may matinding galit, Ziwei Sect. Hey, napakalaki ng abdo. Matapos patayin ang dalawang batang ito, hindi na kailangan pang umiral ang Ziwei Sect sa mundong ito. Habang si Chase ay natatarante at hindi alam ang gagawin, marahang tinapik ni Mateo ang balikat niya at nakangiting sinabi, "Relax ka lang, walang makakaalam na taga Ziwei Sect ka." Natigilan ang lahat, ang tanga ba ng batang ito? Alam na ng lahat, paanong walang makakaalam? Kalawakan. Magyelo. Nang halos mawala ng malay ang lahat, bahagyang pinitik ni Mateo ang kanyang mga daliri. Ang kalawakan ay tila ibabaw ng tubig na may patong ng alon na umaalon. Agad na nagbago ng husto ang ekspresyon ng lahat ng banal na lahi at mga taong may kapangyarihan. Hindi maganda, space freeze ito. Tayo. Hindi na tayo makakadaan sa kawalan. Labis na nagulat ang lahat, ang mga tingin na nakatingin kay Mateo ay may nakakatakot na mga tingin. Hindi nila inakala na nauunawaan pala ni Mateo ang batas pangkalawakan sa isang nakakatakot na larangan. Ang tingin ng miyembro ng banal na lahi na nakasuot ng brocade ay naging seryoso at sinabi niya sa isang seryosong boses, "Nagpapanik." Kahit na mag-freeze siya sa espasyo, kaya ba niyang harapin ang napakaraming tao ng mag-isa? Hey! Mukhang ito ang bagong lumitaw na walang kapantay na henyo ng sangkatauhan. Ang pagpatay sa kanya ay magiging isang malaking tagumpay. Opo, Panginoon ng Palasyo. Nang marinig ng lahat na ganito nga ang nangyari, agad nilang inalis ang mga tingin ng pagkabalisa at pagkataranta. Ang napalitan nito ay mga matako na mata. Ang miyembro ng banal na lahing ito na nakasuot ng brocade ay ang Panginoon ng Palasyo ng Century Celestial Palace, isang powerhouse ng Peak 8 Marks Heavenly Dao Realm. Sa ganitong uri ng powerhouse, ang lakas niya ay hindi naman gaanong mas mahina kaysa kay Nine Origin. Ang mga powerhouse ng 8 Marks Heavenly Dao Realm na ito, ang mga powerhouse ng Heavenly Emperor, ay nagmamadaling mauna, at sumugod papunta kay Mateo. Walang pakialam si Mateo, marahang ibinuka ang dalawang salita mula sa kanyang bibig, "Espada, halika." Ang espada ko. Bakit? Bakit hindi na ito nakikinig sa mga utos? Natakot ang lahat ng mga makapangyarihang taong gumamit ng espada. Ang kanilang mga espada ay biglang natanggal sa kanilang mga kamay at lumipad patungo kay Mateo. Kasabay nito, ang mga lumilipad na espada sa loob ng buong Century Celestial Palace ay lumipad patungo kay Mateo. Sa isang iglap, ang buong kalangitan ay napuno ng mga anino ng espada na sumasayaw sa lahat ng dako. 2,376. Pinagmulan ng daw ng espada. Pinagmulan ng daw ng porsayon. Pinagmulan ng espasyo. Basta. Sino ba talaga ang lalaking ito? Kailan lumitaw ang isang henyong sumusuway sa langit sa sangkatauhan? Bakit wala man lang balita ang banal na lahi? Nakakatakot. Kung lumaki ang isang henyo na tulad niya, tiyak na magiging isang mortal na sakuna siya sa aking banal na lahi. Hindi alintana kung ito man ay ang lahing banal o ang mga makapangyarihang nilalang ng lahing tao, matapos makita ang ganitong kaguluhan, bawat isa sa kanila ay namutla. Isang batang lalaki mula sa Fifth Firmament Heavenly Emperor ang talagang nakaintindi ng tatlong dakilang mapagkukunan. Kabilang sa mga ito, mayroon pang isang kataas-taasang batas. Ang ganitong uri ng talento ay sadyang nakakatakot. Puno ng kaseryosohan ang tingin ng Panginoon ng Palasyo ng Century Celestial Palace habang iniisip niya ang sarili, hindi maaari. Kailangan kong patayin ang batang ito. Kung hindi, siya ang magiging mortal na kapahamakan ng aking banal na lahi. Sama-sama kayong sumalakay, patayin ang punk na ito. Hindi nagatubili ang Century Celestial Palace Lord nang ibigay niya ang utos. Kahit nakakatakot ang kaguluhang ginawa ni Mateo, paano nga ba nito matatakot ang Century Celestial Palace Lord, ang ganitong uri ng pag-iral?
Gamit ang lakas ng Sentry Celestial Palace Lord, ang paghamon sa 10 taong 9th Firmament Heavenly Emperors ng mag-isa ay hindi rin mahirap, lalo na si Mateo, ang 5th Firmament Heavenly Emperor na ito. Sa ilalim ng kanyang utos, ipinakita ng napakaraming powerhouse ang kani-kanilang banal na kakayahan. Bagamat hindi sila nakadaan sa kawalan, hindi ito nakaapekto sa kanila sa pagsasagawa ng kanilang mga pamamaraan. Lalo na sa mga late-stage 8 marks powerhouses ng Divine Race, ang ganitong uri ng kapangyarihan ay mas mataas lamang ng ilang antas. Nakatayo si Chase sa tabi ni Mateo, ang kanyang ekspresyon ay walang kapantay na mapatla na parang papel na pandikit. Kailan pa siya nakakita ng ganitong nakakatakot na labanan? Huwag kang lumaban, makinig ka sa mga kaayusan ko, kung hindi, hindi ko magagarantiya ang iyong kaligtasan. Dahan daw ang narinig ang boses ni Mateo, dahilan para malungkot ang puso ni Chase. Sa harap ng napakaraming malalakas na nilalang, siya ay kalmado at kalmado pa rin. Para bang ang nasa harap niya ay hindi mga makapangyarihan sa lahing banal, kundi isang grupo ng mga manok na luwad at mga asong palayok. Tunay na pormasayo ng espada ng Nirvana, bumangon ka. Itinaas ni Mateo ang kanyang mga daliri, at biglang namuo ang nakakatakot na pormasayo ng mga espada. Sa isang iglap, ang buong kalangitan ay naging isang brutal na larangan ng digmaan. Pow! 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 Walang tigil ang mga sigaw. Ang mga makapangyarihang tao, kabilang ang mga late-stage Heavenly Emperor na makapangyarihang eksperto, ay parang papel na pandikit sa loob ng pormasayo ng espada, isang bahagi ang agad na namamatay. Kailangang malaman ng isa, kahit ang isang batang hindi mahuhulaan tulad ni Ben ay hindi rin kayang magtagal sa loob ng sword formation ni Mateo. Kaya lalo na ang mga taong ito. Ang mga batang hindi mahuhulaan, alin ang hindi isang super powerhouse ng 7th Firmament o 8th Firmament Heavenly Emperor. Kung ikukumpara sa mga batang hindi mahuhulaan, ang mga taong ito ay masyadong ordinaryo. Nanliit ang mga mata ng Sentry Celestial Palace Lord na bigla sa eksenang nasa harap niya. Hindi niya akalain na ang isang tao ay maaaring maging ganito kalakas. Ang ganitong uri ng paglukso-lukso sa mga kaharian patungo sa labanan, ang paraan para pumatay ng maramihan ng mga kalaban, kahit siya, na isang miyembro ng banal na lahi, ay hindi rin kayang gawin iyon. Malakas ang lahing banal, ngunit kayang patayin ng mga henyo ng lahing banal ang napakaraming late-stage Heavenly Emperor powerhouses sa pamamagitan lamang ng pagkumpas ng kamay sa kaharian ni Mateo. Imposibleng imposible. Habang mas lalo niyang nasasaksihan ang mga ginagawa ni Mateo, mas lalong lumalakas ang gulat sa kanyang puso. Pagkatapos mamatay ng mga tao, pagkakataon na naman ng banal na lahi. Gayon din, hindi rin kayang magtagal ng banal na lahi sa pormasayo ng espada. Hindi kayang ilabas ng mga nakakatakot na paraan na iyon ang kanilang kapangyarihan sa pormasayo ng espada. Ang kasalukuyang True Nirvana Sword Formation ay isinama sa Spatial Source ni Mateo, at muling tumaas ang kapangyarihan nito. Tatlong dakilang pinagmumulan na nagsasama-sama sa isa, ang kapangyarihan ay sadyang hindi maisip. Ang True Nirvana Sword Formation matapos palakasin, ay wala ng anumang kahinaan na magagamit. Sa sandaling ito, sa wakas ay naramdaman na ng Sentry Celestial Palace Lord ang banta ng kamatayan. Gusto niyang tumakas, ngunit nagyelo na ang espasyo. Kaakibat ng panggugulo ng pormasayo ng espada, wala na siyang pagkakataong makatakas. Pagyayelo sa kalawakan, katumbas ito ng pagkontrol na ni Mateo sa rehiyong ito ng kalawakan. Dahil hindi niya magamit ang kapangyarihan ng kalawakan, sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang sariling banal na asensya para lumipad, wala siyang paraan upang makatakas. Hindi pwede. Kailangan kong ipadala ang balitang ito. Kung hindi, tiyak na magkakaroon ng sakuna sa hinaharap. Habang iniisip ang hanggang dito, hindi na nagatubili si Sentry Celestial Palace Lord, at kinuha ang isang puting kristal sa kanyang kamay. Kristal na instant message. Ito ang pinakamahalagang paraan ng komunikasyon ng banal na lahi. Kapag na-activate na, maaari itong magpadala ng balita pabalik sa itaas na Sentry Celestial Palace sa loob ng isang araw. Bumulong ng malalim si Sentry Celestial Palace Lord, may anak si Sky South na nakakaintindi ng tatlong dakilang pinagmumulan. Isang malaking sakuna.
Dali, ipadala mo ang 9 marks para pumunta at pumatay. Pa! Pagkatapos magsalita, direktang dinurog ni Sentry Celestial Palace Lord ang instant message crystal. Isang puting rune ang naglaho sa isang iglap. Ang mga impormasyong ito ay talagang dumaan sa spatial freeze ni Mateo. Haha, batang to, kahit patayin mo pa kami, siguradong patay ka rin. Kapag nakarating na ang mensahe sa Southern Sentry Celestial Palace, darating na ang araw ng iyong kamatayan. Sabi ng Sentry Celestial Palace Lord kasabay ng isang malamig na tawa. Wala na siyang tiwala kay Mateo. Dahil inilabas niya ang lahat ng kanyang kakayahan at hindi talaga nagawang basagin ang sword formation ni Mateo. Matagal nang napapansin ni Mateo ang mga kilos ng Sentry Celestial Palace Lord. Nang marinig iyon, sinabi niya lang ng may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, ganoon ba? Tumingin ka sa likuran mo. Biglang nagbago ng husto ang ekspresyon ng mukha ng Sentry Celestial Palace Lord, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding takot. Para lamang makita na ang mga rune na iyon ay kasalukuyang nananatili sa layong 1,000 talampakan sa likuran niya, gumagapang na parang pagong, hindi lumilipad palabas ng saklaw ng sword formation. Nanliit ang kanyang mga mata at nagulat siyang sumigaw, T-Time Law. Ikaw. Tao ka pa rin ba? Tamang-tama ang batas ng panahon. Ang mga rune na iyon ay kayang dumaan sa batas spatial, pero hindi kayang pigilan ang batas ng oras. Sa ilalim ng batas ng panahon, ang mga dating rune na kasing bilis ng kidlat ay naging parang mga pagong na ngayon. Ang kasalukuyang batas ng oras ay hindi na 1:30. Hindi rin napigilan ng 1:30 ang napakabilis na instant message crystal. Ang batas ng lokal na oras sa harap nila ay umabot na sa nakakagulat na 1:100. Ang pagkatangay kay Mateo sa kaguluhan ng space-time ay tunay ngang lubhang mapanganib, ngunit nagbigay din ito sa kanya ng napakalaking benepisyo. Batas man ng panahon o batas ng espasyo, mayroon siyang mahusay na mga pananaw habang nasa kaguluhan ng espasyo-panahon. Puchi! Mahigit sa 100 guhit ng malamig na liwanag ang dumaan, hiniwa ang mga puting rune sa hindi mabilang na piraso. Namumula ang kutis ng Sentry Celestial Palace Lord. Gulat na gulat siyang tumingin kay Mateo, na parang nakatingin sa isang kakaibang tao. Sige, pwede ko na kayong pauwiin lahat ngayon. Walang pakialam na sabi ni Mateo, puno ng kawalang bahala ang mga salita niya. Di nagtagal, isang nakakagulat na balita ang umalangaw-ngaw sa buong Sky South. Ang Sky South Sentry Celestial Palace ay tuluyang winasak ng isang tao. Kahit mga ibon at aso ay walang natira. Namatay na ang lahat ng tao kasama na ang Sentry Celestial Palace Lord. Ang balitang ito ay parang hangin na mabilis na kumalat sa buong southern border. Sandaling pinag-uusapan ng lahat mula sa lahat ng lahi ang bagay na ito. Nabigla sila sa balitang ito. Dahil wala pang sino man ang nakapagwasak ng isang Sentry Celestial Palace noon. Ang mas nakakatakot ay wala ni isang bakas na naiwan. Walang nakakaalam kung sino sa mundo ang may gawa nito. Dahil kayang sirain ang Sentry Celestial Palace nang hindi nag-iiwan ng kahit kaunting bakas, malamang isa itong Deva Second Light Powerhouse, tama ba? Nako! Kaya bang pigilan ng isang Deva Second Light ang instant message crystal? Kahit para sa Deva Fifth Lights, napakakaunti rin ng mga nakakagawa nito, di ba? Kung gayon, sino ba ang may gawa nito? Ang bagay na ito ay tunay na isang malaking pangyayaring humubog sa isang makasaysayang panahon. Tuwang-tuwa ang iba't ibang lahi. Sila ay pangkalahatang publiko lamang, ngunit sila rin ay mga taong inapi at pinahiya. Nakakapukaw talaga ng sigla ang ginawa ni Mateo. Hindi sila nang ahas na magsalita ngunit nagpahayag ng walang kapantay na kagalakan ng pribado. Sa wakas, naglabas din ng sama ng loob ang sitwasyon. Gayunpaman, nang kumalat ang balitang ito sa Ziwei Sect, ang buong sekta ay natahimik ng walang kamalay-malay. 2,377. Chase, talagang nagtagumpay silang lahat. Paano ito nangyari? Ang nakakatakot ay hindi dahil nagtagumpay sila, kundi hindi man lang ipinadala ng Sentry Celestial Palace ang balita. Sino ba talaga ang binata na yon? At saka, paano niya nagawa yon? Hindi mabilang na mga pagdududa ang nanatili sa puso ng lahat ng tao sa Ziwei Sect.
Gusto nilang hulihin si Chase ngayon din at tanungin kung ano ang nangyayari. Biglang lumitaw ang binata na ito. Ang kanyang lakas ay kakilakilabot hanggang sa nagpatindig ito ng balahibo ng mga tao. Masyadong misteryoso. Sa buong rehiyon ng Sky South, tanging ang kanilang Z-Way sect lamang ang nakakaalam ng nangyari. Pero wala rin silang alam. Gayunpaman, ang maswerte ay hanggat hindi kumakalat ang balita, ang kanilang Z-Way sect ay hindi man lang makakaranas ng isang kapahamak na sakuna. Ito ay dahil hindi rin alam ng banal na lahi ang nangyari. Natural lamang na hindi nila ito iuugnay sa kanila. Ngunit nag-aalala rin si Chantel. Tungkol sa pagkawasak ng Sentry Celestial Palace, malalaman din ito ng nasa itaas sa madaling panahon. Sa oras na iyon, tiyak na magagalit ng husto ang Southern Sentry Celestial Palace. Mahirap sabihin kung aling sekta ang daranas ng sakuna. Sect Master, bakit hindi ka nagsasalita? Habang mainit ang pag-uusap ng lahat, may nakapansin na tahimik si Chantel, at hindi niya mapigil ang magtanong. Bahagyang kumurap ang ekspresyon ni Chantel at sinabing, iniisip ko, lumalabas na hindi rin pala kayang talunin ang banal na lahi. Biglang natahimik ng husto ang buong pangunahing bulwagan ng Z-Way sect. Oo, lumabas na ang banal na lahi ay hindi pala walang talo. Totoo ngang isa silang makapangyarihang lahi, pero mamamatay din sila. Ang mga salita ni Chantel ay parang salot, kumakalat sa puso ng lahat. Ngunit hindi niya pinansin ang pagkagulat ng lahat at nagpatuloy sa pagsasabing, nitong mga nakaraang araw, iniisip ko ang mga salita ni Chase. Habang tumatagal ang pag-iisip ko, lalo akong nakakaramdam ng pagiging di makatao. Hindi ko man lang pinanggahasan na protektahan ang sarili kong anak na babae, maituturing pa rin ba akong tao? Tama ang sinabi niya, tao tayo, hindi hayop na pinalaki ng banal na lahi. Manhid na tayo hanggang sa mawala na tayo ng lakas ng loob. At marahil ito ang pinakahihintay ng banal na lahi, hindi ba? May agad na sumagot, pero Sect Master, kahit kaya ng batang yan, hindi ibig sabihin na kaya rin natin. Masyadong malakas ang banal na lahi. Tumanggaw si Chantel at sinabing, oo, kaya kailangan nating maging malakas. Parehong mga salita ang naririnig sa iba't ibang sekta ng Sky South. Ang ginawa ni Mateo na pagsira sa Sentry Celestial Palace ay parang isang binhi na nag-ugat at sumisibol sa puso ng lahat ng nasa Sky South. Mahihina ang iba't ibang lahi, na tinitingnan ang banal na lahi bilang mga mensahero ng langit. Ito ang subliminal na sikolohiya na idinulot ng hindi mabilang na taon ng matinding pressure ng banal na lahi sa iba't ibang lahi. Ang banal na lahi ay walang talo. Ngunit, kapag ang isang tao ay sumikat at winasak ang mito na ito, magbibigay ito sa mga tao ng matinding epekto. Ito ay parang sinag ng bukang liwayway sa dilim, na may dalang bakas ng mahinang liwanag. Ang liwanag na ito ay kalaunan ay mamumukadkad, magbabalik ng liwanag sa mundo. At naroon si Mateo kaninang madaling araw. Sa isang Spirit Mountain, si Chase ay tuluyan ng naging isang maliit na fanboy. Tiningnan niya si Mateo na nakaway ang espada niya, ang mga matang puno ng pagsamba. Maya-maya, si Mateo ay parang isang hindi inaasahang sulyap ng isang kagandahan sa kanyang mga mata, na lubos na nakamamangha. Sa labanang iyon, natikman niya ang kalmado at mahusay na pamamaraan ng pagpatay ni Mateo sa loob ng pormasayo ng espada. Si Mateo ay parang isang Diyos ng kalangitan. Noon lang niya nalaman na ang mga tao ay maaaring maging napakalakas. Ang mga mensahero ng Heavenly daw sa kanilang paningin ay pawang mga manok na gawa sa luwad at mga asong palayok sa ilalim ng espada ni Mateo. Sino ang mga pinatay ni Mateo? Mga super powerhouse ng Peak 8 Marks Heavenly Daw Realm. Dagdag pa rito, higit pa sa isa. Isang tao ang nakikipaglaban sa isang grupo ng mag-isa. Ang ganoong uri ng kabayanihan, ang ganoong uri ng aura na nagpapakita ng paghamak sa lahat ng nasa ilalim ng langit, ay malalim nang nakatatak sa puso ni Chase, hindi kayang pawiin. Ang mas kinagulat niya pa ay ang katotohanang handa pala si Mateo na turuan siya ng sword art. Si Chase ay sikat sa sining ng espada sa Z-Way sect, at ang kanyang talento ay napakataas. Siyempre, ito ay may kaugnayan sa Z-Way sect.
Nang mahinang ginawa ni Chase ang kahilingang ito, pumayag si Mateo nang walang anumang pag-aalinlangan. Wala nang ibang dahilan kundi iyon, kaya niyang humakbang ng buong tapang, at pumunta sa Sentry Celestial Palace kasama niya. Ngunit matapos turuan si Chase ng paggamit ng espada, natuklasan niya na ang talento ni Chase sa paggamit ng espada ay tunay na kahanga-hanga. Ang mahina niyang dating lakas ay dahil masyadong pangit ang husay sa paggamit ng espada ng Ziwei Sect. Ngayon, napakataas na ng abot tanaw ni Mateo. Tinulungan niya si Chase na mapabuti ang kanyang pamamaraan ng paglilinang at tinuruan itong maunawaan ang sword daw. Bilang resulta, ang kasanayan sa pag-espada ni Chase ay umunlad ng napakabilis. Hindi rin napigilan ni Mateo ang mapabuntong hininga nang makita ang eksenang ito. Ang talento ng mga sinaunang henyo ay talagang hindi kayang ikumpara sa mga susunod na henerasyon. Gayunpaman, mayroon ding ideya si Mateo sa kanyang puso. Ang kasaganaan ng espiritual na enerhiya sa panahong ito ay malayo rin sa maihahambing ng mga sumunod na henerasyon. Ang kasalukuyang Heavenspan World at ang Heavenspan World ng mga sumunod na henerasyon ay magkaiba rin sa topography. Napakalaki ng pinsalang dulot ng Doomsday Battle sa Heavenspan World. Ang labanang iyon ay nagpatuloy hanggang sa mabasag ang kalawakan, na nagdulot ng matinding paghihirap sa mga kalawakan. Hanggang sa makalipas ang 10 bilyong taon lamang ito unti-unting nakabalik sa normal. Gayunpaman, sa panahong iyon kung saan ipinanganak si Mateo, ang mga bagay ay nakabangon na ng malaki. Ang mga henyo tulad ni Walter ay lumitaw din ng may kakaibang galing. Kung pag-uusapan ng talento, hindi dapat matalo si Walter sa kahit sinong henyo sa panahong ito. Dahil kayang-kaya niyang perpektong pagsamahin ang 5 batas ng elemento, kahit na nasa panahong ito, isa rin siyang napakahusay na henyo. Hanggat mabibigyan ng oras si Walter, tiyak na maaari siyang lumaki at maging isang nilalang na kayang labanan ang antas ng ninuno. Sa kasamaang palad, wala nang gaanong oras. Senior, lumalabas na magagamit pa rin pala ang sword art sa ganitong paraan. Napakagaling mo talaga. Kung matututunan ni Junior ang 1% ng sa iyo, hindi rin ako matatakot sa mga miyembro ng Divine Race na iyon. Tuwang-tuwa na sabi ni Chase. Ang paggamit ni Mateo ng espada ay nagparamdam sa kanya na puno siya ng karunungan. Sa pagkakataong ito niya lang napagtanto na maraming application pala ang nakatago sa sword daw. Sa loob ng ilang panahon, bumuo siya ng mga hinuha mula sa iisang katotohanan, at sari-saring magagandang ideya ang sumusulpot sa kanyang isipan. Ngumiti si Mateo at sinabing, ang kapangyarihan ng mga batas ay hindi ang mas mataas ay mas mabuti. Kung ikaw ay dalubhasa sa sword daw, kapag naabot mo na ang antas ng mga patakaran sa hinaharap, kahit ang mga ninuno ng banal na lahi ay medyo matatakot din sa iyo. Kumukulo ang dugo ni Chase nang marinig niya iyon. Baka sa mukha niya ang kasabik. Ang gabay ni Mateo ay nagbukas ng isa pang pagkakataon para sa kanya. Sige, malapit na ang oras, kailangan na nating umalis, sabi ni Mateo. Nagulat si Chase at sinabing, Senior, saan tayo pupunta? Ngumiti si Mateo at sinabing, para sirain ang Sentry Celestial Palaces. Nanginig ang buong katawan ni Chase at sinabi niya, naninira pa rin. Kamahalan, hindi ba't masyadong mapanganib? Paano kung makasalubong natin ang powerhouse ng 9 Mark 7 Lidao Realm? Ngumiti si Mateo nang may kumpiyansa at sinabing, kung gusto kong umalis, mapipigilan ba niya ako? Lumuwag ang ekspresyon ni Chase. Tumango siya na parang manok na tumutukan ng kanin, at sinabing, syempre hindi niya kaya. Hahaha. Pagkalipas ng ilang araw, ang Sentry Celestial Palaces sa katimugang hangganan ng gitnang rehiyon ay nawasak lahat. Pagkalipas ng kalahating buwan pa, ang Sentry Celestial Palaces sa kanlurang rehiyon ay nawasak lahat. Bago umalis si Mateo, isang 9 Marks Heavenly Dao Realm Powerhouse ang nanguna sa isang pangkat at bumaba sa rehiyon ng Sky South, planong simulan ang pag-iimbestiga sa bagay na tuluyang nawasak ang Sentry Celestial Palaces nang sunod-sunod na dumating ang balita. Agad na nataranta ang 9 Marks Heavenly Dao Realm. Imbestigahan mo kung anong kalokohan. Ang tuluyang pagkawasak ng isang lugar sa Sentry Celestial Palace ay maaari pa ring magkataon lamang.
Pero dahil sa sunod-sunod na pagkawasak ng 12-dosenang Century Celestial Palaces, isa itong malaking sabwatan. Wala silang paraan para mag-imbestiga kahit na gusto rin nila. Dahil hindi ito usapin ng Sky South. Agad na nag-alab sa tuwa ang mga tao sa lahat ng lupain ng Timog na Hangganan. 2,378. Mag-imbestiga ka. Kahit maghukay ka pa ng 3 talampakan sa ilalim ng lupa, kailangan mo pa rin silang mahanap para sa akin. Sa Southern Century Celestial Palace, ang Palace Lord Origin Bright ay labis na nagalit. 3 buwan na ang lumipas, at 12-dosenang Century Celestial Palaces sa katimugang hangganan ang winasak ng isang tao. Ngunit wala silang nakitang kahit isang bakas ng pag-aalinlangan. Hindi maintindihan ni Origin Bright kahit ano pa ang isipin niya. Isang paksayo na kayang sumire ng 12-dosenang Century Celestial Palaces sa loob ng 3 buwan, paano sila hindi mag-iiwan ng kahit anong palatandaan? Tila naglaho na lang sa ere ang 12-dosenang Century Celestial Palaces na ito. Mga eksperto lang ng banal na lahi ang may 1,000 katao na namatay. Dapat malaman ng isa, lahat sila ay mga makapangyarihang eksperto sa huling yugto ng 8 marks. Ang ganitong uri ng pagkalugi ay hindi pa kailanman lumitaw noon sa loob ng 10 milyong taon sa banal na lahi. Masyadong malaki ang pangyayari sa pagkakataong ito. Malungkot na sinabi ng nasasakupan, ngunit, kamahalan, ang bagay na ito ay walang paraan upang simulan ang imbestigasyon. Ang mga Century Celestial Palace na nawasak ay hindi lamang pinatay, maging ang lahat ng mahahalagang impormasyon sa loob ng Century Celestial Palace ay tuluyan ding binura ng mga tao. Malungkot ang ekspresyon ni Origin Bright hanggang sa halos tumulo na ang tubig. Malamig niyang sinabi, hindi ba't sa rehiyon ng Sky South nagsimula ang bagay na ito? Kung gayon, simulan ang pagsisiyasat mula sa rehiyon ng Sky South. Pumunta kayo at tanungin ang sunod-sunod na sekta. Kung hindi ninyo malaman, patayin ninyo ako. Hindi pa rin ninyo magawa, pagkatapos ay sirain ninyo ako. Sirain ang sunod-sunod na sekta. Alinman sa dalawa, ang kakayahan ng mga langgam na ito na magparami ay napakalakas at hindi nila kayang patayin. Gusto kong makita kung takot sila sa kamatayan o hindi. Oo. At saka, ipasa mo rin ang bagay na ito sa angkan. Hilingin mo kay Celestial Master Milo na hulaan ito. Pakiramdam ko ay medyo kakaiba ang pangyayaring ito. Oo. Di nagtagal, isang madugang pagsugpo ang sumiklab sa rehiyon ng Sky South. Sinuri ng banal na lahi ang buong kwento ng Century Celestial Palaces sa isang napakarahas na paraan. Ilang pangunahing sekta ang winasak dahil wala silang natuklasang anumang bagay. Sa loob ng ilang panahon, lahat ay nakaramdam ng panganib. Siyempre, ang mas takot ay natural pa rin na ang Z-Way sect. Hindi itinuring na mataas ang katayuan ng Z-Way sect sa Sky South. Hindi pa nila ito nararating ng ilang panahon. Ngunit sa insidenteng ito, nagpadala ang Southern Century Celestial Palace ng maraming tauhan. Ang pagsuri hanggang sa Z-Way sect ay usapin na lamang ng oras. Sa Z-Way sect, maririnig ang mga tinig ng kawalang kasiyahan kahit saan. Ang alam lang ng lalaking yan ay pumatay ng basta-basta, pero inilagay niya tayo sa mapanganib na sitwasyon. Napaka-irresponsible. Gumawa ng butas ang lalaking ito sa langit, pero gusto pa rin nating panagutan ang kahihinatnan. Sect Master, dapat na nating iulat ang batang iyon. Basta't isusuko natin siya, dapat ay tapos na ang usapin ngayon. Kung hindi, haharap tayo sa isang malaking kapahamakan. Sa pangunahing bulwagan ng Z-Way sect, maraming reklamo tungkol kay Mateo kahit saan. Tungkol sa ginawa ni Mateo na pagsira sa Century Celestial Palace, dati ay tuwang-tuwa pa rin sila. Ngunit ngayon, dahil sa madugong paghihiganti ng banal na lahi, hindi na nila maaaring makaramdam ng kaligayahan. Nang marinig ang mga salitang ito, malungkot na tanong ni Chantel, mag-ulat ka. Sira ba ang utak mo? Sasabihin mo ba sa mga disipulo na namatay ang banal na sugo sa ating Z-Way sect? O sasabihin mo ba sa banal na lahi na dinadala ng disipulo ng ating Z-Way sect ang batang iyon kahit saan para sirain ang Century Celestial Palaces? Ang ekspresyon ng matandang nagsalita kanina ay may nahihiyang ekspresyon sa kanyang mukha.
Nasabi niya na agad iyon nang hindi pumapasok sa utak niya. Ngayon, nang marinig niya ang sinabi ni Chantel, natuklasan niya na wala talagang paraan para mag-whistleblow. Hindi naman sa sinasabi nito na maaaring mabuhay pa ang Ziwei sect. Kapag sinabi mo yun, siguradong mamamatay sila. Nang wala sa sarili ang lahat sa gagawin, isang mahinang boses ang biglang umalangaw-ngaw sa pasilyo. Mga Tiyo Marshall, sa tingin ko. Dapat ko nang mahulaan kung bakit ginawa ito ng senior na iyon. Nagtinginan ang lahat. Si Ariana pala ang nakaupo sa sulok. Isa rin si Ariana sa mga henyo ng Ziwei sect, ang kanyang talento sa paglilinang ay napakataas. Kaya naman, mayroon din siyang mga kwalipikasyon para umupo sa pangunahing bulwagan na ito. Medyo nagulat na tiningnan ni Chantel ang kanyang anak. Alam niyang ang kanyang anak ay palaging matalino. Maaaring mayroon itong ilang magagandang pananaw sa pagkakataong ito. Ariana, sabihin mo sa amin ang tungkol dyan. Sabi ni Chantel. Bahagyang tumango si Ariana at sinabing, una, ang pagsira ng napakaraming Sentry Celestial Palaces ng senior ay maaaring para iligtas ang ating Ziwei sect. Huwag kayong mabahala. Makinig sa dahan-daw ang sasabihin ni Ariana sa inyo. Kung hindi niya winasak ang Sky South Sentry Celestial Palace, tiyak na malilipol ang ating Ziwei sect. Ngunit ang pagsira lamang sa Sky South Sentry Celestial Palace, ang pag-imbestiga hanggang sa Ziwei sect ay hindi pa rin mahirap. Ngunit kung 12 ng Sentry Celestial Palaces ang magkakasunod na mawasak, at walang bakas na mabubunyag, halos imposibleng mag-imbestiga hanggang sa ating Ziwei sect. Sa simula, nang marinig ang opinyong ito tungkol sa pagliligtas sa Ziwei sect, gusto itong pabulaanan ng lahat. Pero, matapos marinig ang pagsusuri ni Ariana, napaisip ang lahat. Totoo nga ang nangyari. May nagtanong, pero bakit niya ginawa ang mga bagay na ito para sa ating Ziwei sect? Isang bahid ng kinang ang sumilay sa mga mata ni Ariana at sinabi niya, natural lang, dahil kay Chase. Nakikita kong hinahangaan ni Senior si Chase. Siyempre, hindi rin niya talaga planong idamay ang ating Ziwei sect. Kung hindi niya sana sinabi na ipadakip natin siya sa Sentry Celestial Palace. Nagpalitan ng tingin ang iba, at biglang bumakas ang nahihiyang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Napakakatwiran ng pagsusuri ni Ariana. Iniisip niya kung paano sila ililigtas, ngunit nagrereklamo ang mga tao tungkol sa kanya, at gusto pa nga nila siyang isumbong. Nagpatuloy si Ariana, syempre, malamang hindi lang basta-basta ang intensyon ni Senior. Bahagyang kumurap ang tingin ni Chantel at sinabing, ano pa ba ang iba niyang intensyon? Sabi ni Ariana, walang paraan para maalala ang isang palaso. Dahil nagsimula na ang bagay na ito, hindi na ito maaaring ayusin pa. Kaya naman, dapat sinasadya ng senior na ito na gawing malaking isyo ang mga bagay-bagay at ipaalam ito sa lahat. Gusto niyang sabihin sa atin na ang lahing banal ay hindi naman matatalo. Gusto niyang gisingin ang init ng dugo ng lahat at pagtulungan ang lahat para harapin ang lahing banal. Habang nagsasalita palapit dito, ang mukha ni Ariana ay nagpakita rin ng kaunting paggalang at sinabing, hindi mukhang matanda ang senior na ito, pero ang lawak ng kanyang pananaw ay mas malawak pa kaysa sa langit. Siya, tunay na iniisip ang kinabukasan ng sangkatauhan. Sa oras na ito, dahan-dahang tumayo si Chantel. Hindi mapigilan ng lahat ang pagkagulat. Maestro ng sekta, anong ginagawa mo? Sabi ni Chantel, sa tingin ko ay makatwiran ang sinabi ni Ariana. Bibisitahin ko ang mga sect master ng iba't ibang sekta at umaasa akong magkakaisa sila at makakayanan ang banal na lahi ng sama-sama. Sa totoo lang, hindi na kailangang manguna si Chantel. Ang mapusok na pagsupil ng banal na lahi ay naging dahilan upang hindi na makaupo pa ang iba't ibang pangunahing sekta. Sa pagkakataong ito, ang banal na lahi ay malinaw na labis na galit. Kaya naman, wala silang kahit kaunting pag-aalinlangan noong gumawa ng aksyon. Sa sandaling pumatay sila, marami-rami na ang nagpatayan. Sa kanilang paningin, ang mga disipulong ito ng sekta ay isa lamang grupo ng mga tupang naghihintay na katayin. Hindi masaya, papatayin lang nila. Kaya naman, mabilis na nagkasundo ang mga pinuno ng mga sektang ito, at nagplanong magtulungan upang sama-samang harapin ang banal na lahi.
Ang sunod-sunod na pagpatay ni Mateo sa 12-dosenang Sentry Celestial Palaces ay nakapagtanim na ng mga binhi sa puso ng lahat ng pinuno ng iba't ibang sekta. Kapag umabot na sa sukdulan ang pang-aapi, maging ang mga baboy at tupa ay mag-aalsa rin. Ngunit, nang magkasundo na ang mga sektang ito at malapit ng kumilos, bumalik si Chase. Bumalik siyang mag-isa. Nang makita muli ni Chantel si Chase, pakiramdam niya ay ibang tao ang nakilala niya. Dahil ilang buwan siyang hindi nagkita, pakiramdam niya ay malaki na ang ipinagbago ni Chase. Pumunta si Senior sa Southern Sentry Celestial Palace. Ang unang mga salita ni Chase nang makita niya si Chantel ay labis na ikinagulat ng lahat. Bisitahin at magbasa pa ng nobela para matulungan kaming mabilis na ma-update ang kabanata. Maraming salamat. 2379. Panginoon ng Palasyo, napakasama ng sitwasyon. May isang taong sapilitang pumasok ng walang pakundangan sa ating Sentry Celestial Palace. Nagpapanik ka ba? Nagsasalita ka ng maayos, sino ang darating, kumusta ang lakas niya? Bibinata ang dumating, hindi niya matukoy ang edad. Ang lakas niya ay F5th Firmament Heavenly Emperor. Ang mga taong bantay na iyon ba ay kumukuha ng sweldo nang hindi gumagawa ng kahit anong trabaho? Hindi man lang kayang harapin ang isang 5th Firmament Heavenly Emperor. Isa pa, bakit mo inire-report sa akin ang lahat ng bagay, ano ba ang iniisip mo? Hanapin mo si Abner, paalisin mo siya. Napatay na niya si Lord Abner. Anong sabi mo? Napatay na si Lord Abner ng binata. Hindi lang yan, Julius, Devon, patay na silang lahat. Isa pa. Kinilala ka pa niya sa pangalan, at gusto niyang makilala ang Panginoon ng Palasyo, ikaw. Sabi niya siya ang pangunahing salarin sa likod ng pagkawasak ng 12-dosenang Sentry Celestial Palaces. Anong sabi mo? Siya lang mag-isa ang pumatay ng 12-dosenang Sentry Celestial Palaces. Kalokohan yan. Ang pagkabigla ni Origin Bright ay hindi naman gaanong mahalaga. Dati na niyang naiisip ang napakaraming posibilidad, pero hindi niya lang inakala na 12-dosenang Sentry Celestial Palaces ang nawasak ng isang 5th Firmament Heavenly Emperor. Kailan pa nakalikha ang sangkatauhan ng ganito kakilakilabot na henyo? Hindi lubos na ng ahas si Origin Bright na paniwalaan ito, ngunit alam niyang imposibleng linlangan siya ng kanyang nasasakupan. Kahit si Abner ay namatay, ano ang imposible tungkol sa pagsira niya ng 12-dosenang Sentry Celestial Palaces? Sige. Lumabas ka at tingnan mo. Pagkatapos magsalita, gumalaw ang kanyang katawan, at lumabas ng Sentry Celestial Palace. Sa ere, isang binata na nakaputi ang nakatayo at ang mga kamay ay nasa likod, at hindi mabilang na mga espadang lumilipad ang nakasabit sa kanya, at ang enerhiya ng kanyang espada ay nagbabanta. Ang mga eksperto sa lahing tao at banal, walang sino man ang nangahas na lumapit sa kanya. Nakapaglibot lang sila sa kanya. Nang makita ang eksenang ito, naniwala si Origin Bright. Dama po ang kanyang tingin kay Mateo, at sinabi niya sa isang seryosong boses, ikaw ba ang Samaire sa 18 Sentry Celestial Palaces ng aking banal na lahi? Malamig na sabi ni Mateo, ako ito. Malamig na tumawa si Origin Bright at sinabing, mukhang hindi ka na makaupo ng maayos dahil sa mga pangyayari sa Sky South. Dahil ginawa mo iyon, malamang ay mayroon ka ng kamalayan, tama ba? Hindi hanggal si Origin Bright. Dahil biglang sumulpot si Mateo sa oras na ito, malamang ay nakiramay siya sa mga tao ni Sky South. Ang ganitong uri ng mga tao na lumaban sa banal na lahi, marami na silang nakitang mga tao. Parang mas naging abala lang si Mateo. Pero hindi na rin mahalaga iyon, dahil dumating si Mateo, itinuturing na tapos na ang bagay na ito. Bagamat malaki ang natalo sa banal na lahi sa pagkakataong ito, sulit din ang kakayahang sirain ng isang nakakatakot na henyo. Kung hindi, magiging napakahirap noon kapag lumaki na ang lalaking ito hanggang kay Dave Fifth Blight. Gayunpaman, malamig na sinabi ni Mateo, saan mo napagtanto? Sa tingin ko ay hindi mo naintindihan, naparito ako para ipaalam sa iyo na maaaring matapos na ang mga bagay sa Sky South. Kung hindi, ang buong Sentry Celestial Palaces ng Timog na Hangganan ay masisira ko. Siyempre, kung mayroon kang maraming powerhouse ng 9 marks, maaari kang magpadala ng isa sa bawat Sentry Celestial Palace. Mayabang.
Mababa ang tingin sa lahat ng tao at sa lahat ng bagay. Sa harap ng isang middle stage 9 Mark's Heavenly Daw realm na sobrang makapangyarihang nilalang, hindi siya pinansin ni Mateo. Hindi siya naparito upang isuko ang kanyang sarili. Naparito siya upang manggulo. Nanlaki ang mga labi ng lahat ng miyembro ng banal na lahi, at hindi makapaniwalang tumingin kay Mateo. Baliw ba ang batang ito? Akala niya makakatakas siya mula sa mga kamay ni Lord Origin Bright. Naganap ang massacre kay Mateo kanina. Akala nila ay isa lamang itong pakikibaka ni Mateo sa bingit ng kamatayan. Iyon lang. Hindi nila inaasahan na pagkatapos niyang makita si Lord Origin Bright, nang ahas pa rin itong maging napakawalandia. Hahaha. Nang marinig ito ni Origin Bright, parang narinig niya ang pinaka-nakakatawang biro sa mundong ito, ang walang tigil na pagtawa. Brat, napakalakas mo. Dahil kaya mong sirain ang 18 century celestial palaces, napakalakas mo rin. Pero napakaliit ng pagkakaintindi mo sa 9 Mark's Heavenly Daw realm. Hindi ang 8 Marks hanggang 9 Marks ang maituturing mong pantaong Heavenly Emperor para kay Deva. Tumawa ng malakas si Origin Bright habang sinasabi ito. Malamig na sabi ni Mateo, walang pakialam sa akin. Sige, nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Kung maglalakas loob kang gumawa ng hakbang laban sa sangkatauhan muli, huwag mo akong sisihin sa pagpatay. Pagkatapos sabihin iyon, mayanhing tumalikod si Mateo at akmang aalis na parang walang pakialam. Nang makita ang kilos na ito, wala ni isa ang nangahas na pigilan siya. Ang mga taong ito ay natatakot na sa pagpatay kay Mateo. Paano magiging lugar ang aking Century Celestial Palace na maaari kang pumunta at umalis ayon sa gusto mo? Manatili ka para sa akin. Sumigaw si Origin Bright, biglang bumitaw ang presyo ng 9 Mark's Heavenly Daw realm. Isang nakakakilabot hanggang sa sukdulang aura ang agad na bumalot sa buong espasyo sa loob ng 100,000 milyang radius. Para masugpo ni Origin Bright ang buong hangganan sa timog, paano magiging ordinaryo ang kanyang lakas? Kahit sa profound lineage, ang lakas niya ay maaari ring maging nangunguna. Sa sandaling kumilos siya, ito ay sadyang apokaliptiko. Halos hindi na makahinga ang mga taong may kapangyarihang iyon. Ang pressure na ito ay kumakatawan sa langit na daw, ito ay masyadong nakakatakot. Nagawa ng banal na lahi na supalan ang napakaraming lahi at itinuring ang kanilang mga sarili bilang mga sugo ng langit nung daw. Ito rin ay isang napakahalagang aspeto. Gayunpaman, sa harap ng isang nakakatakot na pressure mula sa langit, tila walang naramdaman si Mateo, at patuloy na naglakad palayo. Malamig na sumangot si Origin Bright, sabay irap at mabilis na naglakad patawid sa kawalan at dumating. Ang bilis ay napakabilis. Ang bilis ay napakabilis. Swoosh! 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 Sa sandaling ito, sunod-sunod na dumating ang hindi mabilang na mga espadang lumilipad. Tunay na porma sayo ng espada ng Nirvana, bumangon ka. Sa pagkakataong ito, ang True Nirvana Sword Formation na nanag sa lahat ng panig ay hindi napigilan ang makapangyarihang Origin Bright. Parang isang higanteng bundok si Origin Bright. Sa sandaling dumampi sa kanya ang mga lumilipad na espadang iyon, agad itong nadorodge. Sumugod palapit ang mga lumilipad na espada ngunit hindi nila napigilan ang mga yabag ni Origin Bright. Sa isang iglap, nakarating siya 10,000 talampakan ang layo mula sa kinaroroonan ni Mateo. Haha, bata. Ang ganitong uri ng paraan ay halos hindi pa rin kayang harapin ang 8 Mark's Heavenly Daw realms. Pero kung ako ang haharapin, masyadong mahina ito. Tigilan mo ako. Sa gitna ng malalakas na tawanan, biglang naramdaman ni Origin Bright na may hindi tama. Malinaw na 10,000 talampakan lamang ang layo niya kay Mateo. Pero ang bilis ng pagsulong niya ay lalong bumagal. Sakto sa ilalim ng kanyang ilong, ngunit tila malayo pa sa abot tanaw. Napakagaling na bata, batas ng oras. Teka, may batas din sa espasyo ang pinagmulan. Pag-synchronize ng espasyo at oras, kahit ako ay hindi madaling makalusot sa alinman sa mga ito. Sino ba naman ang batang ito? Kailan pa lumitaw ang ganitong halimaw sa sangkatauhan? Hindi naman sa hindi kayang makalusot ni Origin Bright. Pero para gustuhin niyang makalusot sa mga limitasyon ng space-time sa isang iglap, imposible iyon.
Gayunpaman, hindi siya kailangang suluhin ni Mateo. Kung gusto niyang umalis, walang makakapigil sa kanya. Ganoon na lang, gumalaw si Mateo ng 10,000 talampakan sa isang hakbang, nilisan ang Century Celestial Palace na parang naglalakad-lakad sa isang patio. Nang tuluyang mawala ang aura niya sa paningin ng lahat, saka lang nila naramdaman na parang nagising sila mula sa isang panaginip. Nakakatakot na binata. Nauunawaan niya talaga ang batas ng espasyo-oras. Bukod pa rito, ang batas niya sa espasyo ay umabot pa sa antas ng pinagmulan. Diyos ko, kahit ang pag-alis ni Lord Origin Bright mismo ay hindi rin siya napigilan. Nakakatawa pa rin sa akin noong pinagbabantaan niya si Lord Origin Bright kanina. Pero ngayon, hindi na talaga ako matawa. Ang banta kanina, walang nag-intindi. Pero sa sandaling ito, walang nakaramdam na nagbibiro lang si Mateo. Kung talagang naiinis siya, talagang wawasakin niya ng lubusan ang Century Celestial Palaces ng Timog na Hangganan. Ipadala ang 9 Mark 7 Lidao Realm sa garrison. Nagbibiro ka siguro. Hindi rin mga repolyo ang mga 9 Mark Heavenly Lidao Realms. Walang paraan para maisip kung gaano kalaki ang Heavenspan World. Kahit na mapatalsik ng banal na lahi ang lahat ng kanilang 9 Mark 7 Lidao Realms, imposible ring bantayan ang bawat Century Celestial Palace. Maingat na nagtanong ang isang nasasakupan, Palace Lord, ano na ang dapat nating gawin? Malungkot ang ekspresyon ni Origin Bright hanggang sa halos tumulo na ito ng tubig. Para lang marinig siyang magsalita sa malalim na boses, paalisin ang lahat. Ipaalam ang balita. Kung may maglalakas loob na harapin muli ang Century Celestial Palace, wala ni isa sa mga lokal na sekta ang maliligtas. 2,380. Sabi ni Senior, siya na ang bahala sa bagay na ito. Pero sana huwag niyong kalimutan lahat. Tao lang tayo, hindi baboy aso. May sakripisyo sa paglaban, pero hindi sa paglaban. Baboy aso lang tayo habang buhay. Kalmadong sinabi ni Chase ang mga sinabi ni Mateo habang nakaharap sa mga pinuno ng isang grupo ng mga sekta. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng mga taong ito. Humph! Siya ang may kagagawa ng bagay na ito, dapat siya mismo ang may responsibilidad. Para makapagsalita siya ng mag-isa, kahit papaano ay mayroon siyang kaunting konsensya. Kung hindi dahil sa kanya, masisira ba ang ilang sektang iyon? At saka, ikaw, ang batang ito, na nang-ahas na pukawin ang banal na lahi, ikaw ang dahilan kung bakit muntik na rin kaming mawasak. Chantel, patayin mo ang batang ito at magbigay pugay sa mga sektang nawasak. Mayroon ding ilang mga sect master na tahimik. Ngunit ang karamihan sa mga tao ay nakaramdam na si Mateo ay naghahanap ng gulo, kaya't pinapatamaan sila ng apoy. Mayroon pang ang mga sect master na gustong patayin si Chase para mailabas ang kanilang galit. Para sa karamihan ng mga tao, matagal na silang manhid. Mas mabuti pa ang isang buhay na aso kaysa sa isang patay na leon. Ang pagsira sa Century Celestial Palaces sa bagay na ito, kahit na malaki ang epekto nito sa kanila, mahirap silang isuko ang kanilang buhay para dito. Para sa iba't ibang lahi na pinalaki sa pagkabihag sa loob ng hindi mabilang na taon, marami sa kanila ang matagal nang nakasanayan ang ganitong uri ng buhay. Hanggat hindi sila nagkukusa na pukawin ang banal na lahi, hindi rin nila papatayin ang mga tao nang walang pinipili. Tama. Totoo nga, nang may nagmungkahi na patayin si Chase, maraming sect master ang sabik na kumilos. Walang kahit kaunting takot si Chase. Sa halip, tumugon siya ng may pang-uuyam at sinabing, kung maglalakas loob kang hawakan ang kahit isang hibla ng buhok ko, tiyak na pupunta si Senior at wawasakin ang mga sekta ninyo. Sa mga narito ngayon, walang makakatakas. Malamig na ngumiti ang isang sect master at sinabing, pumunta na siya sa Southern Century Celestial Palace, walang duda na patay na siya. Ginagamit mo pa rin ba siya para takutin tayo? May mapanghamak na tingin si Chase habang sinasabi, sino ang nagsabi sa inyo na hinatulan niya ng kamatayan? Pumunta siya para balaan ang banal na lahi, para pigilan sila sa paggawa ng kahit ano sa sangkatauhan. Tumawa ng malakas ang sect master na iyon at sinabing, nagbibiro ka ba? Ang Palace Lord ng Southern Century Celestial Palace ay isang middle stage 9 Mark 7 Lidao Realm powerhouse, isang eksistensya na mas malakas pa kaysa kay David III Blight.
Kasalukuyan mong sinasabi sa akin na maaari na siyang bumalik. Mapanghamak na sabi ni Chase, ako, si Chase, ay mayroon lamang mababang buhay. Kung maglalakas loob si Sectmaster Wu na itaya ang buhay mo, maaari mo akong patayin ngayon din. Aaminin ko, ang sentensya ni Chase ay lubhang nakamamatay. Hindi naman sa naniniwala silang makakabalik si Mateo, kundi pakiramdam nila ay mas mahalaga ang buhay nila kaysa kay Chase. Paano kung bumalik talaga si Mateo? Lumungkot ang mukha ni Sectmaster Wu at sinabing, hindi ka namin papatayin, maaari ka naming pansamantalang ikulong. Matapos dumating ang balita tungkol sa pagkamatay ng batang iyon, naniniwala akong hindi ka na makakatakas ng basta-basta, hindi ba? Kumunat ang noo ni Chantel, at sinabi niya sa seryosong boses, Sectmaster Wu, hindi ba't minamaliit mo ang sitwasyon mo? Mapanghamak na sinabi ni Sectmaster Wu, hindi ba't mahalaga ang lahat ng ito dahil sa kasalanan ng Ziwei sect ninyo? Hindi ninyo nalaman ang lahat ng sekta sa rehiyon ng Sky South, kaya maraming sekta ang nalipol dahil sa inyo. Hindi pa namin kayo nahahanap para maghayganti dito. Agad na sinangayunan ng marami sa mga sekta ang mga sinabi ni Sectmaster Wu. Kaya naman, napagpasyahan nilang ikulong ang 2 taong ito, ang guro at disipulo. Matapos dumating ang balita ng pagkamatay ni Mateo, parurusahan nila ang 2 para magsilbing babala sa iba. Habang si Chase ay kalmadong tumingin at sinabi kay Chantel, Guro, makakaasa po kayo. Ikinulong na nila tayo ngayon, at ibabalik nila tayo ng may paggalang mamaya. Nagduda si Chantel at sinabing, tunay ngang napakalakas ng taong iyon. Pero ang lakas ni Lord Origin Bright ay hindi kayang ikumpara ng mga Panginoong nasa palasyo ng Century Celestial Palace. Hindi dumating ang balita ng kamatay ni Mateo, ngunit mas masalimuot na balita ang dumating. Sa wakas ay nagpakita na ang pangunahing salarin na Samaire sa 18 Southern Century Celestial Palaces. Isa itong binata mula sa Fifth Firmament Heavenly Emperor. Walang mag-aakala na kayang patayin ng isang Fifth Firmament Heavenly Emperor ang 18 Century Celestial Palaces. Ang mas nakakainis pa ay isa siyang tao. Siyempre, hindi pa ito ang pinakamalakas na pagsabog. Ang pinaka-nakakapukaw ng emosyon ay ang pagpunta ng binata na ito sa Southern Century Celestial Palace ng mag-isa, at binalaan niya ang Century Celestial Palace Lord, si Origin Bright. Ang binata ay nagsagawa ng isang malawakang pagpatay, na pumatay ng ilang mga late-stage na 8 Mark 7 Lidao Realm powerhouses pati na rin ang daan-daang mga powerhouse. Pagkatapos, sa ilalim ng pagkubkob ni Lord Origin Bright pati na rin ang ilang 9 Mark 7 Lidao Realm powerhouses, umalis siya ng mahinhin. Nang kumalat ang balita, nagkagulo ang buong timog na hangganan. Saan nanggaling ang binata na ito? Bakit ang lakas niya? Panginoong Origin Bright, isa iyan sa mga karakter sa kalangitan. Kahit siya ay nabigong pigilan ang binata na ito. Ang mga miyembro ng lahing banal na pumunta sa katimugang hangganan upang mag-imbestiga ay naatras na lahat. Ibig sabihin din nito ay gumana ang kanyang banta. Ang lahing banal ay napilitang sumuko ng isang Fifth Firmament Heavenly Emperor. Ang konklusyong ito ay nagdulot ng pagkamangha sa maraming tao. Noon lang nila nalaman na ang mga tao pala ay maaaring maging napakalakas. Hinamon ng Century Celestial Palace ng mag-isa, mating ng elegante, pumatay ng ilang daang powerhouse, at pagkatapos ay umalis ng may kagandahang loob. Kahit hindi nila nakita ang eksenang ito, kahit na medyo naiisip nila ito gamit ang kanilang utak, parang kumukulo rin ang kanilang dugo sa kaba. Habang dumadaan sa 1 milyong hukbo, wala ni isang mandirigmang nakabaluti ang dumampi sa kanyang katawan. Ito ang pinakamagandang paglalarawan ng operasyon ni Mateo sa pagkakataong ito. Napakaraming tao ang nakakita sa labanang ito, hindi ito maitago. Matapos kumalat ang balita, hindi mabilang na mga makapangyarihang tao ang labis na nabuhayan ng loob. Nang kumalat ang balita pabalik sa Sky South, ang mga sectmaster ng iba't ibang sect ay lubos na natigilan. Nagtipon sila ng magdamag, pinag-usapan kung paano ililigtas ang bagay na ito. Natural lang na si Tercio ang unang dumanas ng matinding paghihirap. Sabi ng isang sectmaster habang puno ng sarkasmo, Sectmaster Wu, kahanga-hanga ka talaga. Ang ganda ng naisip mong ideya, ngayon, dinala mo na ang lahat sa hukay.
Sabi ng isa pang sect master ng may malamig na ngiti, talagang papunta na rito ang Panginoong iyon. Sect Master Wu, maaari mo ba kaming turuan kung paano namin ipapaliwanag sa Panginoong iyon? Isang sect master ang nagsabi ng may kasiyahang tingin, mabuti na lang at hindi natin pinatay si Chase. Kung hindi, talagang masisira ang ating mga sekta. Sa loob ng ilang panahon, si Tercio ay naging tampulan ng kritisismo ng publiko. Malungkot ang ekspresyon ni Tercio, at malamig niyang sinabi, ngayon, ako ba ang sinisisi ng lahat? Noong sinabi kong hulihin sila noon, hindi ba't lahat kayo ay tuwang-tuwa? Ano pa ang silbi ng pagsasabi ng mga kalokohang ito ngayon? Imbes na ako ang sisihin dito, bakit hindi kayo mag-isip ng paraan? Sabi ng isang sect master, ano na kayang solusyon ngayon? Puntahan mo sila at imbitahan. Malinaw na ang paghahatid ni Chase ng mensahe ng Panginoong iyon ay nagpapahiwatig na siya na ang kaitiwala ng Panginoong iyon. Hanggat nakukuha natin ang kanyang kapatawaran, tiyak na hindi tayo sisiyasatin ng Panginoong iyon. Sa kasalukuyan, wala na silang maisip na mas mainam na paraan. Kaya naman, isang malaking grupo ng mga powerhouse sa antas ng sect master ang pumunta sa piitan at inimbitahan sina Chase at Chantel na lumabas. Nang makita ni Chantel ang bawat isa sa mga taong ito na labis na maingat, paano niya hindi pa rin maintindihan ang nangyayari. Labis ang kanyang pagkagulat sa kanyang puso. Talaga bang ginawa iyon ng binata? Ngumiti si Chase sa kanya at sinabing, ano ang sinabi ko, guro? Tiyak na nagdulot ng malaking kaguluhan ang kanyang kamahalan sa katimugang hangganan sa pagkakataong ito. Ngumiti si Tercio at sinabing, oo. Ang Panginoong iyon ay may talento na pamunuan ang mundo. Kahit ang banal na lahi ay naloko rin niya. Mga Ginoo, kasalanan naming lahat ito sa pagkakataong ito. Maaari ba namin kayong imbitahan na lumabas? Sabi ni Chase nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, Sect Master Wu, hindi mo pa ba naririnig ang kasabihang ito, mas madaling tawagin ang masamang espirito kaysa patahimikin ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.